Sa bukana ng isang pasilidad ng komunidad sa Punta Marina, isang bayan sa pangingisda malapit sa Cebu, pinipigilan ng mga pulis ang isang babaeng taga-Belarus na lumalabas akay-akay ang isang matandang babae. Si Natasha, isang babaeng nagpakasal sa isang Pilipino at dumating sa Pilipinas, ay tuliro sa biglang pangyayaring ito. Sa sandaling iyon, sinimula ng matandang babae na tapikin ang likod ng pulis. Ano ba talaga ang nangyayari? Pakinggan natin ang kwento ni Natasha. Kung paanong ang isang babae mula sa Minsk, Belarus ay nakahanap ng sarili niyang tahanan sa gitna ng pagkawala at pagkakaroon ng bago sa maliit na baybaying ito ng Pilipinas. Pakinggan natin ngayon ang tunay na kwentong ito ng pag-ibig at pag-uwi. Magandang araw sa inyong lahat, ako si Natasha. Ipinanganak ako sa Minsk, Belarus at pagkatapos ay sinimulan ko ang isang bagong buhay dito sa Punta Marina, Pilipinas. Sa pagbabalik tanaw, napakaraming pagbabago ang naranasan ko sa buhay. Mula pagkabata, kaming dalawa lang ng aking ina ang magkasama at halos wala akong alaala sa aking ama. Laging abala ang aking ina sa paghahanap buhay, kaya't maaga akong nasanay sa pag-iisa at natutong harapin ang maraming bagay ng mag-isa. Kalungkutan, ngunit iyon ang naging pang-araw-araw kong buhay. Noong tagsibol ng aking 20 taon, biglang naglaho ang aking ina. Pagkagising ko sa umaga, wala siyang anino sa kwarto. Sa dresser ay may maikling sulat lang na nagsasabing, "Isabuhay mo ang sarili mong buhay, isang malamig na pangungusap lang, walang paliwanag." Pagkaalis ng aking ina, lalo pang lumamig ang maliit na apartment sa Minsk. Kahit na bihira kaming nagkakaroon ng malaliman pag-uusap noong magkasama pa kami, mayroon man lang akong kasama pag-uwi. Ngayon, pati ang seguridad na iyon ay nawala. Ilang araw akong umiyak sa bakanteng kwarto. At bigla kong napagtanto na kung magpapatuloy ako sa ganito, wala akong mapapala. Wala akong gaanong pera noong panahong iyon at wala rin akong espesyal na kasanayan. Bagamat nakapag-aral ako sa kolehiyo, limitado ang mga trabahong makukuha dahil sa hindi magandang kalagayan ng ekonomiya ng Belarus. Sa panahong iyon, nakita ko ang isang anunsyo ng International Marriage Agency sa internet na may headline na para sa mga kababaihang nagnanais ng bagong simula. Sa simula, nagtingin-tingin lang ako, ngunit makalipas ang ilang araw, natagpuan ko ang sarili ko na muling binuksan ang website na iyon. Ang una kong nakilala ay isang lalaking negosyante mula sa Middle East. Sa video call, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri niya ang isang paninda. Gaano ka katangkad? Marunong ka bang magluto? Ilang anak ang kaya mong ipanganak? Ang mga tanong niya ay napakadiretso kaya't ako ay tuliro. Sa huli, sinabi niya, mayroon na akong unang asawa. Maaari kang maging pangalawa. Ang pangalawa ay isang negosyante mula sa Shanghai. Magalang siyang tingnan sa panlabas, ngunit ang buong usapan ay pagyayabang lang sa kanyang yaman at posisyon. Sinabi niya na dadalhin niya ako sa China at bibihisan ako ng maganda, ngunit kailangan kong sumunod sa lahat ng kanyang sasabihin. Ang tono niyang iyon na akala mo'y karapatan niya ang lahat ay nagpaliwanag sa akin. Para sa mga lalaking ito, hindi ako isang tao, kundi isa lamang palamuti. Ang pangatlo at pang-apat ay halos ganoon din. Mayroon silang tiyak na pantasya tungkol sa mga babaeng taga-Belarus. Tinitingnan ako bilang isang ari-arian at hindi bilang isang individual. Lalo akong napapagod at naramdaman ko na hindi ako makakabuo ng isang tunay na pamilya sa ganitong paraan. Hanggang sa lumabas ang panglimang lalaki. Nagpadala siya ng mensahe mula sa Pilipinas at naiiba siya sa iba. Sumulat siya, "Kumusta? Ako si Marco Reyes. Ako ay isang ordinaryong tao na nagtatrabaho sa dagat. Walang magarbong pagpapakilala, walang pagyayabang ng ari-arian. Simpleng pagpapakilala lang." Nang mag-video call kami, natuliro ako sa kanyang hitsura. Hindi niya ako tiningnan ng mapanuri tulad ng ibang lalaki. Sa halip tila siya kinakabahan. Sinabi niya, "Sa totoo lang, ito ang unang beses ko sa ganito, kaya't hindi ko alam kung ano ang dapat sabihin." Sa sandaling iyon nakadama ko ng kakaibang kapayapaan. Sinabi ni Marco Reyes na nakatira siya sa Punta Marina, isang maliit na bayan ng pangingisda, at nabubuhay siya sa pangingisda. Hindi ko pa naririnig ang lugar na Punta Marina. Sinabi niya na hindi iyon tulad ng Manila o Cebu, kundi isang maliit na bayan sa baybayin ng Visayas. "Hindi ka ba nalulungkot?" tanong ko. Nag-isip siya at sumagot, "Hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang dagat, ngunit medyo malungkot talaga ang bahay." Sa aming pag-uusap, napansin kong hindi siya humihingi ng anuman sa akin. Hindi siya namimili ng kondisyon o nag-uutos tulad ng ibang lalaki.
Itinuring niya lang akong isang ordinaryong tao. Sasabihin niya, malamig siguro sa Belarus. Malamig din ang tag-ulan sa Pilipinas, ngunit dahil sa dagat, ayos lang. Pagkatapos ay nagbabahagi siya ng mga ordinaryong bagay sa pang-araw-araw na buhay. Matapos ang ilang pag-uusap, nalaman ko na si Marco Reyes ay talagang simple. Sabi niya hindi siya umiinom o naninigarilyo. Nagtatrabaho lang siya ng husto sa dagat, umuuwi para kumain ng hapunan kasama ang kanyang ina at namumuhay ng simple. Nang tanungin ko siya kung makakayanan ko bang mamuhay sa Pilipinas kung magmumula ako sa Belarus, sinabi niya, tutulungan kita. Magugustuhan ka rin ni Mama. Nang marinig ko ang salitang Mama, may init na bumalong sa aking puso. Matagal na akong hindi nakakarinig ng salitang iyon. May ina ang lalaking ito na sasalubong sa akin, at ito ay nagpainggit at nagpaasa sa akin. Makalipas ang isang buwan, nagdesisyon akong magpakasal. Sinabi ni Marco Reyes na personal siyang pupunta sa Belarus para makita ako dahil naniniwala siya na ito lang ang paraan upang makumpirma ang aming sinseridad sa isa't isa. Nang una ko siyang makita sa paliparan ng Minsk, mukha siyang mas matapat kaysa sa video call. Bagamat medyo awkward, nagdala pa rin siya ng tsokolate mula sa Pilipinas bilang regalo. Sinabi niya, nag-aalala ako na baka hindi ka masanay sa pagkain sa Pilipinas, kaya naghanda ako ng ilang bagay. Pagkatapos ay binuksan niya ang bag at ipinakita sa akin. Nanatili siya sa Minsk sa loob ng 4 na araw at marami kaming napag-usapan. Talagang iginalang ako ni Marco Reyes bilang isang kumpletong tao. Tinanong niya ang aking opinyon at pinakinggan akong matapos magsalita. Noong huling gabi, sinabi niya, Natasha, kung pupunta ka sa Pilipinas, hindi ko masisiguro na mapapaligaya kita, ngunit hinding-hindi kita hahayaang mag-isa. Ang pangungusap na iyon ay nagpaiyak sa akin. Ang pangako na hindi niya ako iiwan ay mas mahalaga para sa akin kaysa sa anumang magarbong kondisyon. Ang pag-aayos ng buhay ko sa Belarus ay mas matagal kaysa sa inaasahan. Akala ko wala akong gaanong pag-aari, ngunit nang mag-impake ako, nakita ko ang mga bakas na mga taong lumipas. Isang tasa ng tsaa na ginamit ni Mama, isang manika na regalo ng kaibigan noong kolehiyo, mga aklat pambata na binasa ko noong bata pa ako. Sa pag-iimpake ng mga bagay na ito, doon ko lang naramdaman na talagang magsisimula na ang isang bagong buhay. Si Marco Reyes ay nagpapadala ng mga mensahe ng pagbati araw-araw habang ako ay nag-iimpake. Maganda ang panahon ngayon. Sana maging masaya ka rin, Natasha. Hinihintay ka na ni Mama. Ang mga maikli ngunit mainit na tekstong ito ay nagpuno sa akin ng pag-asa sa halip na takot tungkol sa pagpunta sa Pilipinas. Noong araw na sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas, tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, sa wakas, hindi na ako nag-iisa. May naghihintay sa akin. May lugar akong pupuntahan. Sa unang pagkakataon mula nang umalis ang aking ina, nagkaroon ako ng pag-asa para sa hinaharap. Nang muli kaming magkita sa Ninoy Aquino International Airport na nakatayo siya roon na may dalang bulaklak, nakangiti at nagsasabing maligayang pagdating sa Pilipinas. Ang sinseridad ng ngiti na iyon ay nagpadama sa akin ng kanyang katapatan. Kasama rin si Aling Teresita, mama ni Marco. Kinamayan niya ako at nagbigkas ng ilang salita. Bagamat hindi ko masyadong naiintindihan ang Filipino at kailangan ko si Marco na magsalin, ang damdamin niya ay ganap na naiparating sa akin. Ang daan mula Maynila patungong Punta Marina ay mas mahaba kaysa sa inaasahan. Kinailangan naming sumakay sa bus at ferry ng ilang oras. Ang tanawin sa labas ng bintana ng Pilipinas ay ganap na naiiba sa Belarus. Maraming bundok, walang katapusang rice paddies at mga gulay. Sabi ni Marco, ang mga pagkain sa probinsya namin ay sikat. Mula noon, dahan-dahan kong nakilala ang Pilipinas. Nang dumating kami sa Punta Marina, ang una kong naramdaman ay ang amoy ng dagat. Kahit na nakatira ko malapit sa baybayin sa Belarus, ibang amoy ng dagat sa Punta Marina mas mainit, mas malumanay. Tinuro ni Marco sa harapan at sinabi, iyon ang bahay namin. Ito ay isang maliit na bahay, malapit sa pantalan. Hindi maganda ngunit napaka-komportable. Pagpasok namin, nakita ko ang mesa na inihanda ni Aling Teresita, puno ng mga lutuing Pilipino, adobo, sinigang na hipon, inihaw na isda, lahat ng mga lutuin na hindi ko pa natikman. Tiningnan ako ni Aling Teresita nang may pag-aalala. Hindi ko alam kung kakainin mo. Nang una kong tikman ang adobo, medyo maalat, ngunit uminom ako ng maraming tubig at sinabing, masarap po, dahil naramdaman ko ang pagmamahal na inilagay nila sa paghahanda nito. Nung unang gabi,
Ipinakita sa akin ni Marco ang kwarto, na malinis at maayos. Sinabi niya, ilang araw nang naghahanda si Mama para sa pagdating mo. May nakasabit na tradisyonal na banig sa dingding at may maliit na dresser sa sulok ng kwarto. Sa unang pagkakataon na natulog ako sa Pilipinas, nakadama ako ng kapayapaan na hindi ko pa naranasan. Kinabukasan nagsimula na ang formal na buhay ko sa Pilipinas. Maaga pa ay lumabas na si Marco para pumalaot. Habang ako ay nanatili sa bahay kasama si Aling Teresita, nag-aaral ng Filipino ng dahan-dahan. Nagsimula ako sa pinakapangunahing pagbati at expressions. Kumusta? Salamat, pasensya na. Paulit-ulit akong nag-practice. Si Aling Teresita ay napakamaalalahanin. Kahit na mali ang pagbigkas ko, hindi siya nagagalit. Paulit-ulit niya akong tinuturuan. Lagi siyang nagsasabi, dahan-dahan lang, huwag kang magmadali. At habang tinuturuan niya ako ng Filipino, tinuturuan ko rin siya ng simpleng salitang Belarusian. Nang matutunan niya ang Belarusian na salita para sa salamat, ginamit niya ito buong araw, tumatawa ng masaya. Pagkaraan ng isang linggo, nagsimulang dumalaw ang mga kapitbahay. Nabalitaan nila na may bagong manugang at gusto nilang makita kung anong hitsura ko. Ang kanilang mausisang mga mukha ay nagpataranta sa akin sa una. Saang bansa ka galing? Ilang taon ka na? Kailan ka magkakaanak? Iba't ibang tanong ang dumagsa. Dahil hindi pa ako marunong magsalita ng Filipino, nahirapan akong sumagot, ngunit tumulong si Aling Teresita sa pagsasalin at pagpapaliwanag. Kakadating lang niya, hindi pa siya masyadong marunong magsalita. Ang mga kapitbahay ay nagpakita ng pag-unawa. Sa halip, lalo silang naging mapag-aruga. Lalo na ang lola sa tabi ng bahay. Nagpadala siya ng pagkain araw-araw. Hindi ka pa marunong magluto ng pagkain dito. Kainin mo to. Pansit, lugaw, ginataang gulay, lahat ay inihanda ng may pagmamahal. Tuwing magsasabi ako ng salamat po, iwinawagayway niya ang kanyang kamay at sinasabing, wala yon. Ganyan naman talaga ang mga magkakapitbahay. Sa pagtingin sa mga tagpong ito, dahan-dahan kong naramdaman ang pagiging maalalahanin ng mga tao rito. Sa Belarus, walang ganoong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kapitbahay. Abusado ang lahat sa sarili nilang buhay at hindi masyadong nagmamalasakit sa isa't isa. Ngunit sa Punta Marina, iba. Kahit na isa akong estrangherong banyaga, inalagaan nila ako na parang pamilya. Pagkatapos ng isang buwan, nagsimula kong sumama kay Aling Teresita sa palengke pamilihang bayan. Nang dalhin niya ako sa fish market, masiglang bumabati ang mga tindera. Dinala mo na ang bagong manugang. Ang ganda! Nagbigay sila sa akin ng mangga at saging, sinasabing, masarap yan. Sa simula, hindi ko alam kung paano tumugon. Sinabi ni Aling Teresita na magpasalamat ako sa kanila, kaya yumuko ako at sinabing, salamat po. Kapag lumalabas si Marco para pumalaot, madalas siyang wala sa bahay ng ilang araw. Sa simula, nag-aalala ko, ngunit sinabi ni Aling Teresita, ang dagat na iyan ang aming buhay, huwag kang mag-alala. Tuwing umuuwi si Marco, nagdadala siya ng sariwang isda, sinasabing, para kay Natasha yan. Pagkatapos ay lulutuin namin ito ni Aling Teresita at kakainin. Pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang inunlad ng Filipino ko. Kahit na hindi pa perpekto, hindi na problema ang pangunahing pag-uusap. Dahil dito, lalo akong naging malapit sa mga kapitbahay. Mayroon nang tumatawag sa aking pangalan. Natasha, saan ka pupunta? At natural na akong nakakatugon. Kumusta po? Isang araw, sinabi sa akin ni Aling Teresita, ngayon, bahagi ka na ng pamilya namin. Huwag kang mag-alala. Ang mga salitang iyon ay nagpaantig sa akin. Ang pakiramdam ng katatagan at pag-uwi na hindi ko kailanman naramdaman sa Belarus ay natagpuan ko rito. Mula nang umalis ang aking ina, nag-iisa ako. Ngunit ngayon, mayroon na akong pamilya. Nang gabing iyon, naglakad kami ni Marco sa Pantalan. Tinanong niya, ayos lang ba ang buhay mo sa Pilipinas? Sumagot ako, mahirap sa simula, ngunit ayos na ngayon. Ang mga tao rito ay napakabait. Sabi ni Marco, mabuti. Sana maging masaya ka, Natasha. Habang nakatingin ako sa dagat, naisip ko, paano ko iisipin na ako, na namuhay ng nag-iisa sa Belarus, ay makakaramdam ng ganitong init dito? Iba ang nasyonalidad at wika, ngunit ang pakikipag-ugnayan ng tao sa tao ay pareho. Kung magiging tapat ka, makakatanggap ka ng katapatan. Kung magbibigay ka ng pagmamahal, makakakuha ka ng pagbabalik.
Iba ang dagat ng Punta Marina sa dagat ng Belarus, ngunit para sa akin, mas mainit ito. Sa lugar na ito, sinimulan ko ang aking tunay na buhay sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng 2.5 taon ng kasal, naging mapayapa ang buhay naming mag-asawa. Maaga pa ay gumigising pa rin si Marco para pumalaot. At ako naman ay gumugugol ng araw kasama si Aling Teresita sa paggawa ng mga gawaing bahay. Ang Filipino ko ay umunlad na rin at nakakapag-usap na ako ng natural sa mga kapitbahay at nakakapamili na rin ng mag-isa. Si Marco ay karaniwang wala sa bahay sa loob ng 2 hanggang 3 araw kapag pumapalaot. Nag-alala ako sa simula ngunit nasanay na ako ngayon. Sa halip, nag-enjoy ako sa oras na kasama si Aling Teresita. Tinuruan niya akong magluto ng adobo, sinigang at maghanda ng isda. Paulit-ulit niya akong ginagabayan ng may pasensya. Tuwing magagawa ko ng maayos, pinupuri niya ako. Ang sipag talagang matuto ng manugang ko. Mabuting bata. Noong tagsibol ng taong iyon, mas madalas pumalaot si Marco. Sabi niya, marami kasing nahuhuling isda ngayon. Kailangan nating magtrabaho ng husto. Habang tinitingnan ko ang aking asawa na nagsisikap, ako ay parehong ipinagmamalaki at nag-aalala. Sinabi ko, huwag mong pilitin ang sarili mo. Magpahinga ka kapag masama ang panahon. Ngumiti siya ng may kumpiyansa at sinabing, huwag kang mag-alala, Natasha. Ilang taon na akong nagtatrabaho sa ganito. Ang araw na iyon ay isa ring ordinaryong umaga. Gumising si Marco ng maaga, mabilis na kumain ng isang mangkok ng kanin at sinabing, babalik ako sa loob ng 2 araw. Alagaan mo si Mama ng maayos. Hinatid ko siya sa pinto at sinabing, mag-iingat ka sa pagbabalik. Kumaway siya at umalis, tulad ng dati. Hindi ko kailanman naisip noong panahong iyon na iyon na ang huling paalam namin. Lumipas ang 2 araw, 3 araw, ngunit hindi pa rin bumalik si Marco. Bagamat minsan siyang naaantala, naisip ko na ayos lang iyon. Ngunit pagsapit ng ika-4 na gabi, tumawag ang Philippine Coast Guard. Sinagot ni Aling Teresita ang tawag at biglang bumagsak sa sahig, umiiyak ng walang tigil. Marco! Marco! Nang makita ko ang hitsura niya, tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Sinabi nila na ang bangka ni Marco ay tinamaan ng malaking alon kinaumagahan at tumaob. Nailigtas ang kapitan at isa pang mangingisda, ngunit si Marco lang ang nawawala. Sa sandaling narinig ko ang pangungusap na iyon, blanko ang isip ko. Anong ibig sabihin ng nawawala? Ibig bang sabihin, hindi pa siya natatagpuan? May posibilidad pa bang buhay siya? Paulit-ulit akong nagtanong sa Coast Guard. Mula noon, araw-araw kaming pumupunta ni Aling Teresita sa Pantalan. Naghihintay ng balita. Iniisip namin na baka bumalik si Marco. Ganoon lang, nakatingin sa dagat. Nabalitaan din ng mga kapitbahay ang nangyari at isa-isa silang pumunta para samahan kaming maghintay. Sinabi ng lahat para aliwin kami. Magaling lumangoy si Marco mula pagkabata. Siguradong buhay siya sa kung saan. Ngunit habang lumilipas ang oras, dahan-dahang nawalang pag-asa. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap kami ng abiso na ititigil na ang paghahanap. Noong sandaling iyon, napilitan kaming tanggapin ang katotohanan. Talagang wala na si Marco. Nagpunta siya sa isang lugar na hindi na siya makakabalik. Nagsagawa kami ng wake kahit walang bangkay. Umiyak ako buong araw sa harap ng bakanting kabaong. Bakit mo ako iniwan? Hindi mo ba sinabi na hinding-hindi mo ako hahayaang mag-isa? Niyakap ko ang kabaong at umiyak ng husto. Pagkatapos ng wake, pag-uwi ko, bigla kong napagtanto na talagang nag-iisa na naman ako. Bagamat naroon pa si Aling Teresita, nalulungkot din siya sa pagkawala ng kanyang anak. Ilang araw akong walang ginawa. Hindi ako kumakain at hindi ako makatulog. Niyakap ko lang ang damit ni Marco at nanatili sa kwarto niya. Pagkatapos ng 1 buwan, sinabi sa akin ni Aling Teresita, Natasha, kailangan mo nang tumayo. Mag-aalala si Marco dyan. Mula noon, sinubukan kong bumalik sa pang-araw-araw na buhay, ngunit ang bahay na walang Marco ay napakabakante. Palagi kong nararamdaman na naririnig ko ang tunog ng pag-alis niya sa umaga at ang pagsigaw niya ng, Natasha, nandito na ako, pag-uwi niya mula sa dagat. Pagkatapos ng 3 buwan, biglang sinabi ni Aling Teresita ang isang bagay na nakagulat sa akin. Natasha, bata ka pa. Gusto mo bang maghanap ng bagong mapapangasawa? Akala ko nagkamali ako ng dinig. Paanong ang taong nalulungkot pa rin sa pagkawala ng kanyang anak ay biglang magmumungkahi ng muling pag-aasawa? Naguluhan ako. Tinanong ko, Mama, anong sinasabi niyo? Sumagot siya. Hindi ka pwedeng mamuhay ng ganito habang buhay.
Mag-umpisa ka ulit habang bata ka pa. Pagkaraan ng ilang araw, nagbigay siya ng mas tiyak na mungkahi. Sabi niya, nagtanong siya sa International Marriage Agency. Maraming lalaki mula sa ibang bansa ang naghahanap ng babaeng tulad mo. Huwag lang si Marco ang isipin mo. Maghanap ka ng bagong buhay. Nang marinig ko ang mga salitang ito, talagang nabigla ako. Parang gusto akong paalisin ni Aling Teresita. Sabi ko, Mama, hindi ako aalis kahit saan. Nandito si Marco. Paano ako aalis? Ngunit malamig siyang sumagot. Anong silbi ng paghawak sa patay? Ang buhay ay kailangang mabuhay. Masakit talaga ang puso ko noong sandaling iyon. Ang inang pinakamamahal si Marco ay nagsasabi ng ganoong bagay. Hindi ako makapaniwala. Ngunit pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, bahagyang naintindihan ko ang nararamdaman ni Aling Teresita. Kung kailangan niyang makita ang kalungkutan ng kanyang manugang habang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak, ang sakit ay maaaring tumagal pa ng mas matagal. Bukod pa rito, isa akong banyaga at baka naramdaman niya na pabigat ang patuloy na pag-aalaga sa akin. Makalipas ang isang linggo, talagang dinala ni Aling Teresita ang tao mula sa International Marriage Agency sa bahay. Naglabas siya ng mga profile at sinabing, maraming lalaking may magagandang kondisyon dito. Tingnan mo muna kahit paano. Tiningnan ko ang mga profile ng may komplikadong pakiramdam. Ilang buwan pa lang namamatay si Marco at pinapapunta na niya ako para makipagkita sa ibang lalaki. Tama ba ito? Noong gabing iyon, kinausap ko si Aling Teresita ng seryoso. Sabi ko, Mama, kung pabigat ako sa inyo, makakahanap ako ng sarili kong matitirhan. Ngunit hinding-hindi ako magpapakasal ulit at hinding-hindi ako aalis sa tabi niyo. Sinabi ni Aling Teresita, huwag kang magmatigas, harapin mo ang katotohanan. Paano ka mabubuhay ng mag-isa dito? Sumagot ako, Mama, para sa akin, kayo ang tunay kong ina. Mas mahalaga kayo kaysa sa biological mother ko na nang iwan sa akin sa Belarus. Hinding-hindi ako aalis. Tahimik si Aling Teresita ng matagal. Pagkatapos ay nagtanong siya, Natasha, gusto mo ba talagang manatili? Sabi ko, Opo, Mama, ito ang tahanan ko. Pagkatapos noon, hindi na muling binanggit ni Aling Teresita ang tungkol sa muling pag-aasawa, ngunit nagsimulang lumabas ang sakit sa katawan niya. Sumasakit ang kanyang tuhod at nahihirapan na siyang umakyat panaog sa hagdan. Ang epekto ng pagkawala ni Marco kasabay ng kanyang edad ay nagpababa sa kanyang kalusugan. Natural lang na lalo ko siyang inalagaan. Ngunit ang problema ay ang pinansyal. Kung wala ang kita ni Marco, lalong humirap ang buhay. Bagamat mayroon kaming kaunting insurance money, hindi iyon sapat para tustusan kaming dalawa. Kailangan kong magtrabaho at kumita ng pera. Sa simula, naisip kong magtrabaho sa isang kainan, ngunit hindi pa ako masyadong fluent sa Filipino, kaya napakahirap. Pagkatapos, kusa akong nilapitan ng Pangulo ng Asosasyon ng mga Tindero sa palengke. Sinabi niya na si Marco ay isang masipag at mabait na tao noong nabubuhay pa at may magandang reputasyon din si Aling Teresita sa lugar na iyon, kaya't mabibigyan niya ako ng pwesto sa palengke. Ito ay isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga dried goods, pusit, dilis, seaweed, gulay dagat. Sabi ng Pangulo, mahirap sa simula, ngunit matututunan mo rin yan ng dahan-dahan. Kung tutulungan ka ni Aling Teresita, mabilis kang matututo. Kinausap ko si Aling Teresita. Sa simula, tumutol siya, sinasabing, nakakahiya naman na magtitinda sa palengke ang manugang ko. Ngunit sinabi ko, Mama, hindi po makakain ang hiya. Kailangan nating mabuhay. Bukod pa rito, gusto rin ni Marco na makita kaming nagsisikap. Sa huli, pumayag si Aling Teresita. Ganoon, nagsimula akong magbenta ng mga dried goods sa palengke. Talagang mahirap sa simula. Mula sa paghihiwalay ng mga pusit ayon sa laki hanggang sa pagkalkula ng presyo ng mga binili ng customer, bawat bagay ay bago sa akin. Lalo na kapag nagtatanong ang mga lola at tita kung magkano ito at humihingi ng diskwento. Madalas akong nagtatarantang hindi makasagot. Bagamat nahihirapan na si Aling Teresita sa paglalakad, pumupunta pa rin siya araw-araw para tulungan ako, tinuturuan ako kung paano sasagutin ang mga customer at kung paano magkuwenta. Inalagaan din ako ng iba pang mga tindero. Sinabi nila, kawawa naman ang bagong manugang nag-iisa. Lahat sila ay nag-alala. Lumipas ang 1, 2 buwan. Dahan-dahan kong nakuha ang diskarte. Nakakapag-usap na ako ng natural sa mga customer at nagkaroon na ako ng mga regular na customer. Sabi ng lahat, ang sipag talaga ng manugang na taga Belarus.
Mayroon pa ngang pumupunta sa aking tindahan para lang bumili. Pagkatapos ng 6 na buwan, naging matatag ang kita ko. Kahit na hindi malaki, sapat na para sa aming dalawa ni Aling Teresita. Ang pinakamahalaga ay hindi na ako ang taong pinoprotektahan, kundi ang taong kayang magprotekta sa iba. Nagkaroon ako ng ganitong pagmamalaki. Si Aling Teresita ay tila nagbago ang pananaw nang makita niya akong nagsisikap. Sa simula, pinapayuhan niya akong mag-asawa ulit para maging madali ang buhay, ngunit ngayon, sinasabi niya, ang maaasahan talaga kapag nandito si Natasha. Tuwing umuwi ako sa gabi, naghihintay na si Aling Teresita para magbahagi kami ng mga nangyari sa araw. Napakahalaga ng panahong iyon. Noong taglamig ng taong iyon, lalong lumala ang tuhod ni Aling Teresita. Bagamat nagpunta kami sa ospital para sa physical therapy, mahirap ang paggaling dahil sa kanyang edad. Nagtatrabaho ako sa palengke tuwing umaga, at sa gabi pag uwi ko, minamasahe ko ang tuhod ni Aling Teresita. Lagi niyang sinasabi, nakakayanan ko lang to dahil kay Natasha. Sa pagtingin sa kanya, naramdaman ko na talagang naging bahagi ako ng pamilyang ito. Isang araw, sinabi sa akin ni Aling Teresita, Natasha, akala ko sa simula mas mabuti kung umalis ka. Ngunit nagkamali ako. Salamat sa pagpili mong manatili. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa akin. Kami ni Aling Teresita ay magkasamang nalampasan ang pinakamahirap na panahon pagkatapos ng pagkamatay ni Marco. Ngayon, talagang naging pamilya na kami. Hindi na ako ang mahinang nangangailangan ng proteksiyon, kundi ang haligi ng pamilya na nag-aalaga kay Aling Teresita, responsable sa aming buhay, at nagbabantay sa tahanang ito. Sa bahay na ito kung saan naroon pa rin ang mga bakas na iniwan ni Marco, nakahanap ako ng bago kong papel. Pagkatapos ng 1 taon ng pagbebenta ng dried goods, dahan-dahan nang umayos ang takbo ng buhay ko. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga para pumunta sa palengke at umuwi ako ng bandang alas 4 ng hapon para maghapunan kasama si Aling Teresita. Ang ganitong gawain ay paulit-ulit. Bagamat mahirap, masasabi kong mapayapa ang buhay. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Dahil sa madalas na paghawak sa pinatuyong isda at pusit, hindi ko maalis ang lansa sa aking mga kamay. Gaano man karami ang sabon na gamitin ko kahit nakuskusin ko ng lemon, hindi madaling mawala ang amoy. Sa simula, hindi ko ito inisip, ngunit dahan-dahan itong naging stress sa akin. Tuwing makikita ko ang mga kapitbahay, nag-aalala ako na baka naaamoy nila at hindi ko sinasadyang itinatago ang aking mga kamay sa likod. Tila napansin ni Aling Teresita ang pag-aalala ko. Isang araw, tinanong niya, Natasha, gusto mo bang maligo tayo sa komunidad ng Paliguan Communal Bathhouse? Sa totoo lang, mula nang dumating ako sa Pilipinas, hindi pa ako nakakapunta sa ganoong uri ng paliguan. Iba ang paliligo sa Pilipinas sa Belarus, kaya medyo nag-aalangan ako. Nagtanong ako, pwede ba akong pumunta? Sabi ni Aling Teresita, oo naman, taga rito ka na rin. Ang pasilidad ng komunidad at paliguan ay 10 minutong lakad lang mula sa bahay. Bagamat luma na ang gusali, malinis naman ang pagpapanatili. Masiglang sinalubong kami ng may-ari, si Aling Celia. Aling Teresita, dinala mo pala ang bagong manugang. Suki ko rin yan sa tindahan ng dried goods. Bago kami pumasok sa paliguan, sinabi sa akin ni Aling Teresita, sa paliguan, kaugalian ang magkuskusan ng likod. Ikaw naman ang magkuskus ng likod ko. Sa simula, nataranta ako. Sa Belarus, kahit na pamilya, hindi kami naliligo nang magkasama ng ganoon. Ngunit sinabi ni Aling Teresita na ito ay pagpapakita ng pag-aalaga rito. Tumango ako. Sa changing room, habang naghuhubad ako, tiningnan ako ng iba pang lola ng may pagtataka. Sabi ng isa, ang puti ng balat ng bagong manugang. Medyo nahiya ako ngunit sinabi ko, salamat po. Ipinagmalaki ni Aling Teresita, ang manugang ko ay galing sa Belarus. Naramdaman ko ang ginhawa nang marinig ko iyon. Ang paliguan ay talagang mainit. Nang ilubog ko ang katawan ko sa mainit na tubig, tila nawala ang pagod na naipon sa mga araw na iyon. Ang pinakamahalaga, dahan-dahang nawala ang lansa sa aking mga kamay. Sabi ni Aling Teresita, ayan, masarap talaga sa paliguan. Nang makita ko siyang masaya, sumaya rin ako. Dumating ang pagkakataon na kailangan ko ng kuskusin ang likod ni Aling Teresita. Sa simula, hindi ko alam kung paano, kaya dahan-dahan ko lang ginawa. Sabi ni Aling Teresita, pwede mo pang lakasan. Kinuskus ko ang kanyang likod gamit ang lufa. Bigla kong naisip na hindi ko kailanman naranasan ang ganitong sandali kasama ang biological mother ko sa Belarus.
Ngunit kasama ang inang ito na walang koneksyon sa dugo, nakakaranas ako ng ganitong kasintahimik na sandali. Tinanong ko, Mama, masakit po ba ang likod nyo? Sumagot siya, wala tayong magagawa, tumatanda na. Pero ang sarap ng pagmamasahe mo, Natasha. Mas pinagbuti ko pa ang pagmasahe. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman ko na nabubuhay kami bilang tunay na pamilya sa panahong ito. Isang mahalagang sandali na malayo sa lansa at pagod, pakikitungo lang bilang ordinaryong pamilya. Pagkatapos maligo, talagang nakakapresko. Ang lansa sa aking mga kamay ay halos nawala na at gumaan din ang pakiramdam ng katawan ko. Masaya rin si Aling Teresita. Sabi niya, ang sarap maligo. Kailangan nating bumalik 2 beses sa isang buwan. Sumang-ayon ako. Habang nagbibihis kami sa changing room, biglang nagkaroon ng gulo sa labas. Nagtataka kaming lumabas ni Aling Teresita at nakita namin ang 2 police cars na nakaparada sa labas ng paliguan. 4 na pulis ang naghihintay sa pasukan. Akala ko sa simula, wala lang iyon. Ngunit nang lumabas kami, lumapit sa akin ang isang pulis. Tinanong niya, "Kayo po ba ang banyaga?" Nataranta ako sa biglaang tanong, ngunit sumagot ako, "Opo, galing po ako sa Belarus." Hiniling ng pulis ang aking ID. Kinuha ko ang aking Alien Certificate of Registration ACR sa bag at ipinakita sa kanya. Tiningnan itong mabuti ng pulis at pagkatapos ay nakipag-usap sa kanyang kasamahan. Nang makita ko iyon, nagsimula akong mag-alala. May nagawa ba akong mali? Sa sandaling iyon, lumapit ang isa pang pulis at sinabi, "May natanggap kaming report ng illegal detention. Maaari po ba kayong sumama sa presinto para linawin ito?" Sa sandaling narinig ko ang pangungusap na iyon, blanko ang isip ko. Illegal detention? Legal akong nagpakasal at dumating dito. Bakit nangyayari ito? Nagmamadali akong nagpaliwanag, "Teka lang po, hindi po ako illegal migrant, marriage immigrant po ako." Ngunit matigas ang pulis. Sabi niya, kailangan pa rin nating pumunta sa presinto para kumpirmahin. Kahit na tiningnan niya ang aking ACR, tila nagdududa pa rin siya. Nagalit ako, ngunit dahil pulis sila, hindi ako pwedeng basta-basta lumaban. Sa sandaling iyon, sumugod si Aling Teresita sa harap at sumigaw, "Hoy, hindi ba't ikaw ang anak ni Mang Pepeng? Anong ginagawa mo?" Nataranta ang pulis. Sabi niya, "Aling Teresita, kumalma po kayo." Ngunit patuloy na sumigaw si Aling Teresita, "Ang bata ay manugang namin. Wala siyang ginagawang masama. Bakit mo siya hinuhuli?" Nagpakita ng pag-aatubili ang mga pulis, ngunit tumingin pa rin sila sa akin nang may pagdududa at sinabing, "Kailangan po naming sundin ang proseso dahil may report." Sinubukan nila akong kunin. Noong sandaling iyon, talagang natakot ako. Baka dahil sa isang pagkakamali, paalisin ako sa Pilipinas? Biglang sumugod palabas si Aling Celia, ang may-ari ng paliguan, at sumigaw, "Anong ginagawa niyo?" Pagkatapos ay galit siyang nagsabi sa mga pulis, "Ang hinahanap niyo ay mga undocumented migrant. Bakit iba ang kinukuha niyo?" Noon ko lang naintindihan. May nagulat na may mga undocumented migrant sa lugar na iyon at napagkamalan ako ng mga pulis na isa sa kanila. Malakas na nagpaliwanag si Aling Celia. Ang taong ito ay taga-Belarus. 3 taon na siyang nakatira dito at nagtitinda ng dried goods sa palengke. Muling sinuri ng mabuti ng mga pulis ang aking ACR. Nagkatinginan at pagkatapos ay humingi ng paumanhin ng isa sa kanila. "Pasensya na po. Tila hindi po tugma sa report." Ngunit mabilis pa ring tumibok ang puso ko. Kung hindi nagpakita si Aling Teresita at Aling Celia, ano kaya ang nangyari? Umalis sa mga pulis matapos humingi ng paumanhin. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita ko talaga ang 2 babae na mukhang taga-Timog Silangang Asya na inaresto sa malapit. Totoo ang report ng undocumented migrant. Sa pagtingin sa kanila, nakaramdam ako ng habag at ginhawa. Kung wala akong legal na status sa Pilipinas, ganoon din ang magiging kalagayan ko. Matapos ang insidente, pauwi na kami. Tinanong ni Aling Teresita, "Natasha, natakot ka ba?" Sabi ko, "Opo, natakot po talaga ako. Pero salamat po Mama at ipinagtanggol niyo ko." Sabi ni Aling Teresita, "Siyempre, manugang ka namin." Ang mga salitang iyon ay nagpaantig sa akin. Si Aling Teresita, na nagpayo sa akin na mag-asawa ulit ilang buwan na ang nakalipas, ay sinasabi ngayon ng may pagmamalaki na, "Manugang ka namin." Sa pamamagitan ng nangyari ngayon, tila talagang itinuring na ako ni Aling Teresita na pamilya. Pagdating sa bahay, nag-usap kami habang umiinom ng tsaa. Sabi ko,
Mama, pasensya na po at nag-eskandalo kayo. Sabi niya, wala kang dapat ipagpaumanhin. At kung may mangyari ulit na ganoon, handa akong lumabas anumang oras. Anak kita. Noong gabing iyon bago ako matulog, pumasok si Mama sa kwarto ko at sinabi, Natasha, ang mga kamay mo na nagkuskus ng likod ko sa paliguan ay talagang napakainit. Sumagot din ako, Mama, nakaramdam din po ako ng kapayapaan habang kinukuskus ko ang likod nyo. Hinawakan ni Aling Teresita ang kamay ko. Natasha, para kang tattoo sa likod ko. Hindi ka na maaalis habang buhay. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa akin. Ang aking mga kamay na mabaho sa lansa ng dried goods na ginamit ko para kuskusin ang kanyang likod ay may ganitong mahalagang kahulugan para kay Aling Teresita. Sabi ko, Mama, nakaukit na rin po kayo sa puso ko. Ngumiti si Aling Teresita at sinabing, kung ganoon, tunay na pamilya na tayo. Nang makita ko ang ngiting iyon, nakumbinsi ako. Hindi na mahalaga ang nasyonalidad o koneksiyon sa dugo. Ang tunay na pamilya ay nagsisimula sa puso na nagbabantay at nagmamahal sa isa't isa. Mula noon, siguradong bumibisita kami sa paliguan 2 beses sa isang buwan. Ito ay naging isang espesyal na lugar para sa amin. Ito ang sandali kung kailan kami pinakamasarap kasama ang isa't isa. Kung kailan inaalis namin ang lansa at pagod, pakikitungo lang bilang ordinaryong mag-ina. Tuwing makikita kami ni Aling Celia, ngumingiti siya at nagsasabing, ang sweet talaga ng mag-ina. At dahil sa insidenteng iyon, lalo pang naging friendly ang mga kapitbahay sa akin. Pinupuri ng lahat si Aling Teresita, sinasabing, ang galing talaga ni Aling Teresita, ipinagtanggol ang manugang niya pati sa pulis. Ang insidenteng iyon ay naging biyaya. Inalis nito ang huling hadlang sa pagitan namin ni Aling Teresita at kinilala ako ng mga kapitbahay bilang tunay na pamilya rito. Sa hinaharap sino man ang magduda sa akin, marami na ang magtatanggol sa akin sa lugar na ito. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama at naisip, nalampasan ko ang pinakamahirap na panahon pagkatapos ng pagkamatay ni Marco. Ngayon, talagang nakabuo ako ng isang bagong pamilya. Wala nang anumang hangganan sa pagitan namin ni Aling Teresita. Kami ay simpleng tunay na mag-ina na nagmamahal sa isa't isa. Ang unang pagkakataon na sinabi ni Aling Teresita na masama ang pakiramdam niya ay noong tagsibol ng aking 30 taon. Sabi niya, wala akong gaanong lakas kamakailan. Naging mas madalas ang maaga niyang pagtulog kaysa sa dati. Sa simula, inakala kong dahil lang sa kanyang edad. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, hindi na siya masyadong kumakain at patuloy siyang inuubo. Nang dalhin ko siya sa ospital, sinabi ng doktor, matanda na po at masama pa ang tuhod. Humina na ang buong katawan niya. Bagamat walang malalang sakit, bumaba ang kanyang immune system at hindi madaling gumaling ang simpleng sipon. Nanghihina ang kanyang buong katawan. Sabi ng doktor, magpahinga lang po ng maayos sa bahay at kumain ng masustansyang pagkain at gagaling po siya. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko iyon, kaya't binawasan ko ang trabaho ko sa palengke at lalo akong nag-alaga kay Aling Teresita. Nagluluto ako ng tinola ginger chicken soup para sa kanya tuwing umaga at masarap na arroz caldo rice porridge tuwing gabi. Ngumiti rin si Aling Teresita at sinabing, dahil sa pag-aalaga mo Natasha, mabilis akong gagaling. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Lalong lumala ang kanyang ubo at madalas siyang nilalagnat. Nang muli kaming bumalik sa ospital, na-diagnose siya at kailangan niyang maospital. Talagang nataranta ako nang marinig kong kailangan siyang maospital. Sabi ni Aling Teresita, ayos lang, ilang araw lang yan. Ngunit hindi maganda ang kulay ng kanyang mukha. Mula sa unang araw niya sa ospital, bumibisita ako araw-araw. Nagtitinda ako saglit sa palengke tuwing umaga at pagkatapos ay nananatili ako sa ospital kasama si Aling Teresita tuwing hapon. Sinabi niya na kukuha kami ng nurse, ngunit tumanggi si Aling Teresita. Sabi niya, nandito si Natasha, bakit pa ako kukuha ng nurse? Marami talagang bumisita sa ospital. Habang nakakonfine siya, ang mga tindero sa palengke. Si Aling Celia mula sa paliguan. Ang lola sa tabi ng bahay may dumarating araw-araw. Naisip ko na talagang well-loved si Aling Teresita. Tuwing may bumibisita, ipinagmamalaki ni Aling Teresita, ang manugang ko, ang galing mag-alaga. Ngunit pagkatapos ng 1 buwan, madalas na hinahawakan ni Aling Teresita ang aking kamay na para bang may gusto siyang sabihin. Nagtanong siya, mabubuhay ka ba ng maayos mag-isa kapag wala na ako? Sabi ko, Mama,
Anong sinasabi niyo? Gagaling kayo agad, ngunit iba na ang ekspresyon ni Aling Teresita. Isang gabi, sinabi ni Aling Teresita, Natasha, kunin mo ang envelope sa drawer ha? Umuwi ako at dinala sa kanya. Nagsimula siyang sumulat. Tinanong ko kung ano ang sinusulat niya, ngunit sinabi niya lang, may kailangan lang akong ayusin. Umiwas siya sa tanong ko. Mula noon, nagbago si Aling Teresita. Mas madalas niya akong hawakan sa kamay kaysa sa dati at nagbigay ng maraming pasasalamat. Natasha, ang swerte ko talaga na nakilala kita. Dahil sa iyo, hindi ako nag-iisa. Tuwing naririnig ko ang mga salitang ito, hindi ko alam kung bakit. Ngunit tumutulo ang luha ko. Isang gabi, sa ikalawang buwan niya sa ospital, biglang lumala ang kalagayan ni Aling Teresita. Mataas ang lagnat niya at nawalan siya ng malay. Sinabi ng doktor na kritikal ang kalagayan at kailangan kong maghanda sa mental. Talagang naramdaman ko na babagsak ang langit. Nagbantay ako sa ward buong gabi. Nang magising si Aling Teresita, pinainom ko siya ng tubig at hinawakan ang kanyang kamay. Bandang 10:00 ng umaga, bahagyang bumalik ang kanyang malay. Sabi niya, Natasha, kailangan mong basahin ang sulat na ibibigay ko sa iyo. Pagkatapos ay sinabi niya, ayaw kitang iwan mag-isa. Pagkatapos sabihin iyon, tahimik siyang pumikit. Wala akong nagawa habang dinadala siya sa funerary parlor. Hindi ko matanggap ang katotohanan na namatay na si Aling Teresita. Matapos si Marco, nawala na naman si Aling Teresita. Talagang naramdaman ko na ako ay inabandona sa mundo. Ngunit nang dumating kami sa funerary parlor, nandoon na ang mga kapitbahay. Ang pangulo ng asosasyon ng mga tindero sa palengke ay tumulong sa pag-aayos ng wake. Naghanda ng wreath si Aling Celia mula sa paliguan. Hinawakan ng lola sa tabi ng bahay ang kamay ko at sinabing, huwag kang umiyak. Masasaktan si mama kapag umiyak ka. Mula sa unang araw ng wake, marami talagang dumating. Ang ilang tao ay hindi ko man lang kilala, ngunit sinabi nila na laging ipinagmamalaki sila ni Aling Teresita. Sabi niya, ang manugang na taga-Belarus ay talagang masunurin. Ang partikular na tumatak sa akin ay ang sinabi ng barangay captain. Ang bata ay walang masabi sa pagiging masunurin niya. Mas masipag pa siya kaysa sa sariling anak. Naluha siya sa harap ko habang sinasabi iyon. Tuwing naririnig ko ang ganoong mga salita, naantig ang puso ko. Pagkatapos ng pangalawang araw, binuksan ko ang sulat na huling binanggit ni Aling Teresita. Medyo nanginginig ang sulat kamay, ngunit malinaw ang nilalaman. Natasha, ang pinakaikinababahala ko ay ang iwan kang mag-isa. May nakasulat sa sulat. Kailangan mong makita ang taong ito. Mag-iingat siya sa iyo. Ang pangalang nakasulat ay Ramon Santos. Si Ramon Santos ay ang taong pinagkakatiwalaan ni Aling Teresita. Nagtitinda siya ng wholesale na isda sa palengke at narinig ko na matalik siyang kaibigan ni Marco mula pagkabata. Sabi ni Aling Teresita na siya ay isang mabait at masipag na tao. Sa simula, naisip kong katawa-tawa ang nilalaman ng sulat. Napangiti ako at sinabing, Mama, hanggang sa huli, nakikialam pa rin kayo. Hindi ka paniwala na nag-alala pa si Aling Teresita at nagpakilala ng lalaki sa akin bago siya pumanaw. Ngunit mabilis kong naramdaman ang sinseridad ni Aling Teresita. Si Ramon Santos ay tumulong sa akin tulad ng isang funeral organizer mula sa unang araw ng wake. Mula sa pagtanggap sa mga bisita hanggang sa paghahanda ng pagkain, lahat ay inasikaso niya. Hindi siya nagbigay ng anumang hint sa sulat. Ginawa lang niya ng tahimik ang mga dapat gawin. Nagpasalamat ako. Ramon, salamat talaga sa malaking tulong mo. Sumagot siya. Laging nag-aalala si Mama tungkol kay Natasha. Siyempre, kailangan kong tumulong sa abot ng aking makakaya. Talagang naramdaman ko na siya ay isang taong tahimik at matatag. Sa loob ng 2 araw ng wake, hindi siya nawala ni Ramon Santos. Patuloy siyang tumulong sa akin. Kapag umiiyak ako at walang magawa, siya ang bumabati sa mga dumating. Kapag nagkulang ang pagkain, naghahanda siya ng maaga. Inalagaan niya talaga ako na parang pamilya, na nagpapasalamat at nagpapahiya sa akin. Nang umuwi ako pagkatapos ng wake, hinatid ako ni Ramon Santos sa pinto ng bahay. Maingat siyang nagsabi, kung mayroon kang anumang problema sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Pagkatapos ay binigay niya ang kanyang calling card. Talagang nag-aalala si Mama tungkol kay Natasha. Noong sandaling iyon, naintindihan ko. Ang pag-aalaga ni Ramon Santos sa akin ay hindi lang dahil sa huling habilin ni Aling Teresita. Sa kanyang mga mata habang naghihintay siya sa wake, naramdaman ko na mayroon siyang iba pang damdamin.
Pagkaraan ng 1 linggo, dumating si Ramon Santos sa bahay para manggumusta. Nagtanong siya kung mayroon akong anumang abala sa pamumuhay ng mag-isa. Noong sandaling iyon, naglakas loob din akong magtanong tungkol sa sulat ni Aling Teresita. Sabi ko, nabanggit ni Mama ang pangalan mo sa sulat. Sandali siyang nataranta at sinabi ni Mama ang ganoon. Pagkatapos ay sinabi niya, sa totoo lang, madalas ko ring marinig si Mama na binabanggit ka, Natasha. Lagi kanyang pinupuri na isang masunuring manugang. Nag-usap kami ng matagal noong araw na iyon. Nalaman ko na siya ay kaibigan ni Marco mula pagkabata. Narinig na niya ang tungkol sa akin mula nang dumating ako sa Pilipinas. Madalas akong binabanggit ni Aling Teresita na lalo niyang ikinagulat. Sabi niya, alam kong mahal na mahal mo si Marco at inalagaan mo si Mama ng tapat. Nakakabighani ang makita ka. Nag-init ang puso ko nang marinig ko iyon. Mula noon bumibisita si Ramon Santos 1 o 2 beses sa 1 linggo para mangumusta. Walang espesyal na dahilan, sinasabi niya lang na nag-aalala siya na baka malungkot ako ng mag-isa. Sa simula, medyo nakakabigat ng loob, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula akong mag-abang sa pagdating niya. Si Ramon Santos ay talagang maalalahanin. Lagi siyang maingat na hindi ako bigyan ng pressure at lubos na naintindihan ang sitwasyon ko na nagdadalamhati pa rin. Ang simpleng pagiging kasama ko at pagiging kausap ay malaking kaaliwan. Pagkatapos ng 1 buwan, nagtanong si Ramon Santos, hindi ba mahirap magtrabaho ng mag-isa sa palengke? Sa totoo lang, pagkatapos ng pagkamatay ni Aling Teresita, mas nakakapagod ang trabaho sa palengke kaysa sa dati. Talagang nahihirapan akong asikasuhin ang lahat ng mag-isa. Sabi ni Ramon Santos, nagtitinda ako ng wholesale na isda sa tabi lang ng tindahan mo. Kung kailangan mo ng tulong, matutulungan kita. Sa simula, sinabi kong hindi na, ngunit nang magkaroon talaga ng problema, maingat akong humingi ng tulong sa kanya. Masayang tumulong si Ramon Santos. Sa pagtatrabaho ng magkasama sa palengke, natural lang na mas marami kaming pagkakataon na mag-usap. Si Ramon Santos ay talagang masipag at mabait. Friendly siya sa mga customer at maganda rin ang relasyon niya sa iba pang mga tindero. Naramdaman ko na marami siyang pagkakapareho kay Marco. Pagkatapos ng 2 buwan, bigla kong napagtanto na inaabangan ko na pala si Ramon Santos. Mas maliwanag ang pakiramdam ko kapag dumarating siya. Kapag wala siya, medyo nalulungkot ako. Nakaramdam ako ng guilt kay Marco na mayroon akong ganitong damdamin. Ngunit ito ay isang damdamin na hindi ko maitatanggi. Isang gabi mas late dumating si Ramon Santos kaysa sa dati. Sabi niya, pasensya na, medyo late ako ngayon. Nang makita ko siyang humihingi ng paumanhin, medyo nalungkot ako. Sabi ko, ayos lang. Wala naman akong ginagawa. Ngunit ang totoo, buong araw akong naghihintay kay Ramon Santos. Noong gabing iyon, sinabi ni Ramon Santos, Natasha, kung nakakabigat ako sa iyo, sabihin mo lang. Nag-aalala ako na baka napapagod ka dahil sa madalas kong pagbisita. Nagulat ako nang marinig ko iyon. Akala niya ba na nakakabigat siya sa akin? Sinagot ko siya ng tapat. Hindi. Masaya ako kapag dumarating ka, Ramon. Nalulungkot kasi ako ng mag-isa. Nagpakita ng kaunting ginhawa si Ramon Santos. Mabuti. Gusto ko ring kausap si Natasha. Nakahiga ako sa kama noong gabing iyon at naisip. Ang huling pagpapakilala ni Aling Teresita kay Ramon Santos sa akin ay may malalim na layunin. Hindi lang para alagaan niya ako, kundi para makahanap ako ng bagong kaligayahan. Ang huling regalo ni Aling Teresita ay siguro ang pagkakataon na kasama si Ramon Santos, bagamat kailangan ko pa ring maging maingat at maingat, naramdaman ko na dahan-dahan nang bumubukas ang puso ko. Habang lalo kaming nagiging malapit ni Ramon Santos, may guilt pa rin sa aking puso. Ilang taon pa lang namamatay si Marco, at naglalagay na ako ng ibang lalaki sa puso ko. Tama ba ito? Araw-araw, tinitingnan ko ang litrato ni Marco at tahimik na nagsasabi, pasensya na. Nakakaramdam ako na parang nagkakasala na mahalin ng ibang tao habang iniisip ang patay. Sa simula, sinubukan kong itago ang damdaming ito. Kapag dumating si Ramon Santos, nagpapanggap ako na malamig at sinubukan kong panatilihin ang distansya. Nagdesisyon ako na magiging kapitbahay lang kami. Ngunit hindi iyon madali. Sa tuwing nakakatanggap ako ng mainit na pag-aalaga mula kay Ramon Santos, gumagalaw ang aking puso. Isang araw, tila nabasa ni Aling Celia mula sa paliguan ang aking isip. Sabi niya, ang komplikado ng ekspresyon mo kamakailan.
Sa simula, sinabi kong wala lang, ngunit direkta siyang nagtanong, dahil ba kay Ramon? Noong sandaling iyon, sumabog ang damdamin ko na matagal nang kinikimkim. Umiyak ako at sinabing, Aling Celia, mali ba itong ginagawa ko? Nakakahiya kay Marco. Hinaplos ni Aling Celia ang balikat ko. Anong kalokohan yan? Ang ganda ng buhay mo ngayon. Sabi niya, Natasha, mahal mo talaga si Marco at mas mabuti ka pa sa sariling anak sa pag-aalaga kay Aling Teresita. Saan ka makakahanap ng taong ganoon na nag-alaga hanggang sa huli? Ngayon dapat ka nang mabuhay. Naantig ang puso ko nang marinig ko iyon. Sinabi pa niya, gusto rin ni Marco na maging masaya ka dyan. Pagkaraan ng ilang araw, sinabi rin ng Pangulo ng Asosasyon ng mga Tindero sa Palengke ang katulad na bagay. Natasha, narinig ko na gumanda ang ekspresyon ni Ramon kamakailan. Dahil ba sa iyo? Nang mataranta ako, pinasiglan niya ako. Hindi ba't mabuti iyon? Pareho kayong mabubuting tao. Noong weekend na iyon, nang magdala ng pagkain ng lola sa tabi ng bahay, nabanggit din niya si Ramon Santos. Ang ganda talaga ng pag-uugali ng batang iyon. Matalik na kaibigan sila ni Marco mula pagkabata. Magugustuhan din siya ni Marco. Tila napansin ng lahat ng mga kapitbahay ang aming relasyon, ngunit ang pinakamalaking lakas ng loob ay ibinigay ng tita na nagtitinda sa tabi ng tindahan ko ng dried goods. Sabi niya, Natasha, hindi pwedeng mabuhay ang tao ng mag-isa. Lalo na ang isang taong mainit ang puso na tulad mo. Hindi madaling makatagpo ng taong tulad ni Ramon, sinabi pa niya. Hindi rin gusto ni Marco na mabuhay kang nag-iisa. Ang pangungusap na iyon ay tumago sa puso ko. Ganoon, nagsimulang suportahan kami ng isa-isa ang mga kapitbahay. Sa simula, hindi ko napansin, ngunit kapag kasama ko si Ramon Santos sa palengke, nagpapakita ng tuwa ang mga matatanda. Sinasabi nila, bagay na bagay kayo. Mayroon pa ngang sadyang pinapupunta kaming dalawa para tumulong. Sa ganoong atmosphere, dahan-dahan akong gumaan. Naintindihan ko na hindi mali ang damdamin ko. Tulad ng pagmamahal ko kay Marco, natural lang na mahalin ko si Ramon Santos ngayon. Isang araw, lumapit sa akin si Ramon Santos na may mas seryosong ekspresyon kaysa sa dati. Sabi niya, may gusto akong seryosong pag-usapan, Natasha. Maaga kaming nagsara sa palengke noong araw na iyon at nag-usap kami habang umiinom ng tsaa sa bahay. Nag-amin siya, talagang gusto kita, Natasha. Sa simula, nagsimula akong tumulong dahil sa huling habili ni Mama, ngunit ngayon, ito ay mula na sa sarili kong puso. Pagkatapos ay sinabi niya, ngunit kung nakakabigat ako sa iyo, aalis ako anumang oras. Nagsalita rin ako ng tapat tungkol sa aking damdamin. Gusto rin kita, Ramon, ngunit laging may guilt ako kay Marco. Sabi ni Ramon Santos, lubos kong naiintindihan ang damdaming iyan. Kaibigan ko rin si Marco. Pagkatapos ay nangako siya. Ang pinakagusto ni Marco ay ang mamuhay ng masaya si Natasha. Poprotektahan kita. Sa hinaharap, babantayan kita. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, kusa akong naiyak. Ang damdamin na matagal nang pinipigilan ay sumabog ng sabay-sabay. Marami kaming napag-usapan noong araw na iyon. Nagbahagi kami ng mga alaala ni Marco at nag-usap tungkol sa mga plano sa hinaharap. Hindi gusto ni Ramon Santos na kalimutan ko, ngunit nais niyang pangalagaan ang mga alaala na iyon habang lumilikha ng bagong kaligayahan. Pagkatapos noon, naging publiko ang aming relasyon. Natural lang ding tinanggap ito ng mga kapitbahay. Sa halip, marami ang nagbigay ng congratulations at sinabing, ang ganda. Sa palengke, pinasigla rin kami ng mga matatanda. Ramon, alagaan mo ng mabuti si Natasha, ha? Pagkatapos ng 6 na buwan na dating, binanggit ni Ramon Santos ang tungkol sa kasal. Natasha, magpakasal na tayo. Kahit simple lang, gusto kong magpakasal tayo ng maayos. Handang-handa na ang puso ko, kaya natural akong pumayag. Sa paghahanda para sa kasal, ang pinakaikinabahala namin ay ang laki. Hindi pwedeng maging masyadong maganda, ngunit hindi rin pwedeng maging masyadong simple. Sa sandaling iyon, kusang nagpakita ng tulong ang mga kapitbahay. Sabi nila, tutulungan namin kayong maghanda. Huwag kayong mag-alala. Ang asosasyon ng mga tindero sa palengke ay nagbigay ng lugar. Naghanda ng pagkain si Aling Celia mula sa paliguan. Ang lola sa tabi ng bahay ay nagpahiram pa ng tradisyonal na kasuotan. Talagang naramdaman ko na ang buong komunidad ang tumutulong sa amin na magdaos ng kasal. Mas marami ang dumating sa kasal kaysa sa inaasahan. Mga tindero sa palengke, mga kapitbahay, at mayroon pang ang mga taong dumating mula sa malayo dahil narinig nila ang kwento. Bagamat hindi maganda,
Talagang napaka-komportable. Ang pinaka-nakakaantig ay ang speech ng Pangulo ng Asosasyon. Si Natasha ay tunay na anak na ng lugar na ito. Si Ramon naman ay mabuting bata na nakita naming lumaki. Ang sarap makita silang masayang namumuhay. Nagbigay siya ng taos-pusong blessings. Matapos ang kasal, pagpasok sa bagong bahay, sinabi ni Ramon Santos, "Natasha, kailangan na nating mamuhay ng masaya sa hinaharap." Sabi ko rin, "Salamat talaga." Naramdaman ko na ang mga araw na pinagtiyagaan ko ng mag-isa ay para sa sandaling ito. Ang bagong buhay mag-asawa ay talagang mapayapa. Iginagalang ako ni Ramon Santos. Ang pinakamahalaga, naintindihan din niya ang damdamin ko para kay Marco. Sa lahat ng bahagi ng bahay, ang mga litrato ni Marco at Aling Teresita ay naroon pa rin at sinabi niya na panatilihin ang mga iyon. Bandang kalahating taon pagkatapos ng kasal, nalaman kong nagdadalang tao ako. Pagkatapos kumpirmahin sa ospital, umuwi ako at sinabi kay Ramon Santos, talagang masaya siya. Umiyak siya at sinabing, magkakaanak na tayo. Naantig din ako nang makita ko siyang ganoon. Sa panahon ng pagbubuntis, malaki talaga ang tulong na ibinigay ng mga kapitbahay. Kapag mabigat ang pakiramdam ko at hindi ko kayang magtinda sa palengke ng maayos, pinapalitan ako ng ibang mga tita at patuloy silang nagpapadala ng pagkain na maganda sa katawan. Sabi ng lahat, magsisilang na ang anak ng komunidad natin. Ang saya! Malapit na ang due date at ako ay parehong kinakabahan at umaasa. Araw-araw nagtatanong si Ramon Santos, ayos ka lang ba? May masakit ba sa iyo? Tuwing pupunta ako sa ospital, kasama ko siya. Sa wakas, dumating ang araw ng panganganak. Hindi lang si Ramon Santos ang nasa ospital, kundi pati na rin ang maraming matatanda sa kapitbahay. Si Aling Celia mula sa paliguan, ang lola sa tabi ng bahay, ang mga tita sa palengke, lahat sila ay naghihintay na parang pamilya. Nang marinig nila ang balita na isinilang ang bata, nagbigay ng congratulations ang lahat. Lalo na ang lola sa tabi ng bahay, tiningnan niya ang bagong panganak at sinabing, ang bata na ito ay talagang ipinanganak ng buong nayon. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ko. Nang una kong yakapin ang bata sa nursery, hinding-hindi ko malilimutan ang pakiramdam na iyon. Isang napakahalagang buhay ang nasa bisig ko. Hindi ako makapaniwala. Maingat ding niyakap ni Ramon Santos ang bata at sinabing, ang cute talaga. Noong gabing iyon sa ward, nakatingin ako sa langit at naisip, ako na inabandona sa Belarus ay nakatanggap ng ganito karaming pagmamahal at nagkaroon ng anak para itong panaginip. Tiyak na pinapanood ako ni Aling Teresita at Marco mula sa langit. Tahimik akong nagsabi, nakita niyo ba? Nabubuhay na talaga ako rito. Ito ang huling pangungusap na gusto kong sabihin sa biological mother ko nang umalis ako sa Belarus. Ngunit ngayon, talagang masasabi ko na iyon nang may pagmamalaki. Nang lumabas kami ng ospital, sinundo kami ng mga kapitbahay pa uwi. Nagpalakpakan sila at sinabing, nandito na ang bagong manugang at ang sanggol. Pumila sila para makita ang bata. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman ko na ang komunidad na ito ay ang tunay kong bayan. Marami rin akong natanggap na tulong mula sa komunidad sa pag-aalaga sa bata. Mula sa impormasyon tungkol sa pagpapalaki ng bata hanggang sa pagdating nila para aliwin ang bata kapag umiiyak ito sa gabi, talagang naramdaman ko na pinalaki ng buong nayo ng bata. Nang mag 1 month ang bata, nagplano kaming magdaos ng salo-salo handaan. Gusto lang sana naming simplehan ni Ramon Santos. Ngunit sinabi ng mga matatanda sa kapitbahay, ang unang 1 month ng bata ay kailangang ipagdiwang ng maayos. Kusang tumulong sila sa paghahanda. Ang salo-salo ay naging isang selebrasyon ng buong komunidad, tulad ng kasal. Binati ng lahat ang bata at nagbigay ng pera. Sinasabing, laki kang malusog, lalo na ang mga tita sa palengke. Sabi nila, ang bata na ito ay talagang mapalad. Ang bata na pinanganak ng nanay na naghirap ng ganyan ay tiyak na magiging masunuri na bata. Nagsalita sila na parang nagbibigay ng propesiya. Matapos ang salo-salo, dinala namin ni Ramon Santos ang bata sa puntod ni Marco at Aling Teresita. Nakatayo kami roon na yakap ang bata at nagsabi, Mama, Marco, masaya na po talaga ako ngayon. Aalagaan ko rin ng mabuti ang bata na ito. Sa sandaling iyon, may mahinang hangin na umiihip na parang nagbibigay blessing sa amin ng dalawa. Nagsalita rin si Ramon Santos sa harap ng lapida. Kuya, aalagaan ko ng mabuti si Natasha. Magpahinga na rin po kayo, Mama.
Nang makita ko siya, talagang naramdaman ko na nagpakasal ako sa isang mabuting tao. Ayaw niyang kalimutan ko ang nakaraan, ngunit gusto niyang alalahanin namin ito ng magkasama na ipinagpapasalamat ko. Pauwi na kami, sinabi ni Ramon Santos. Natasha, kailangan nating mamuhay ng masaya. Palakihin natin ng mabuti ang bata na ito at maging isang pamilya na patuloy na minamahal ng komunidad. Sabi ko rin, oo, ganoon talaga. Wala na tayong dapat katakutan ngayon. Nung gabing iyon habang pinapatulog ko ang bata, bigla kong naisip, ako, na nag-iisa sa Belarus, ay mayroon na ngayong ganitong maaasahang pamilya, may mga kapitbahay na nagmamahal sa akin, at ang pinakamahalaga, mayroon akong mahalagang anak na kailangan kong bantayan. Parang panaginip. Talaga akong nabubuhay. Pagkatapos mag 1 year ang bata, ganap na nagbago ang pang-araw-araw kong buhay. Tuwing umaga, masigla akong naglalakad sa mga kalye ng palengke na karga ang bata sa likod. Ang daan na nilalakaran ko ng mag-isa noon ay nilalakaran ko na ngayon kasama ang aking anak. Napakasaya. Gusto rin ng bata ang paglilibot. Madalas siyang tumatawa habang naglalakad. Pagdating sa palengke, siguradong may mga tindero na pupunta para tingnan ang bata. Nandito na ang munting prinsesa natin. Marami ang nagbigay ng candy at biscuits. Sa simula, sinabi kong baka masyadong marami, ngunit sabi ng lahat, ganyan dapat palakihin ang bata para masaya. Patuloy silang nag-aalaga. Lalo na ang tita na nagtitinda ng gulay sa tabi. Araw-araw niyang kinakausap ang bata. Ang ganda mo na naman ngayon. Nandito ka ba para tulungan si mama? Nagpalakpakan ang bata at natuwa. Nang makita ko iyon, talagang naramdaman ko na minamahal ang bata na ito ng maraming tao at lumalaki ng malusog. Nang magsimulang maglakad ang bata, lalo akong naging abala. Tumakbo siya sa palengke at kailangan ko siyang habulin. Ngunit ang himala ay, saan man pumunta ang bata, laging may nakatingin. May magsasabi, Natasha, doon pumunta ang bata. Isang araw, tumakbo ang bata ng masyadong malayo, kaya nataranta ako. Naghihintay na roon ang lolo na nagtitinda ng isda, yakap ang bata. Sabi niya, kaninong bata ito? Hinahanap na si mama. Napakapasalamat ko nang makita ko iyon. Noon ko naintindihan, ang buong palengke ay playground at ligtas na lugar ng aking anak. Iba na rin ang pagluluto ko sa bahay. Nang dumating ako sa Pilipinas, nahirapan akong magluto ng simpleng sinigang. Ngunit ngayon, alam ko na ang tamang lasa ng tinola. Nang magsimulang kumain ng solid food ang bata, nag-alala ako kung paano lulutuin ang pagkain ng Pilipino. Isa-isa akong tinuruan ng mga tita sa kapitbahay at mabilis akong natuto. May nagsabi, ganito gawin ang baby food at nagpakita sila mismo. Mayroon ding sadyang pumipili ng mga gulay na maganda para sa bata. Dahil dito, mas maraming iba't ibang pagkain ng Pilipino ang kinakain ng aking anak kaysa sa ibang mga bata habang lumalaki. Kapag nagkasakit ang bata, talagang nag-aalala ang buong komunidad. Isang gabi, bigla siyang nilagnat kaya nataranta ako. Nagtanong ang lola sa tabi ng bahay, alam mo ba kung nasaan ang 24-hour pediatric clinic? Sumama siya sa akin at tumulong. Kahit na hating gabi, tinawag niya pa ako ng taxi at naghintay sa tabi ko habang naghihintay kami sa ospital. Sabi ng nurse sa ospital, ang ganda naman at may lola ka kasama. Sumagot ako, hindi po siya lola. Kapitbahay po siya. Ngumiti ang lola at sinabing, anong kapitbahay? Pamilya na kami. Ang mga salitang iyon ay nagpaantig sa akin. Ganoon din kapag nag-aayos ako ng mga dokumento ng bata. Kailangan kong pumunta sa barangay hall para ayusin ang mga dokumento. Nag-aalala ako dahil kahit na umunlad ang Filipino ko, mahirap pa rin ang mga salitang ginagamit sa gobyerno. Sa sandaling iyon, nagboluntaryo ang Pangulo ng Asosasyon ng mga Tindero. Sabi niya, sasama ako sa iyo. Sabi ko, abala po kayo. Sabi niya, anong abala? Para kay Natasha ito. Masayang sumama siya sa akin. Dahil sa kanya, madali naming naayos ang mga dokumento at nalaman ko pa ang mga benefits na hindi ko alam dati. Nang mag 2 years old ang bata, kailangan na siyang maghanap ng daycare. Sa simula, hindi ko alam kung saan maganda, kaya nag-alala ako. Isa-isang nagbigay ng impormasyon ang mga tita sa kapitbahay. Mabait ang teacher doon, masarap ang tanghalian dito, detalyadong ipinaliwanag nila. Sa huli, dinala namin siya sa pinakamalapit na daycare sa komunidad. Sabi ng principal, narinig ko na taga-Belarus po kayo. Kung mahihirapan ang bata na mag-adjust, maaari kayong magtanong anumang oras. Napakapasalamat ko sa konsiderasyon na iyon.
Noong unang araw na dinala ko ang bata sa daycare, kinabahan ako. Nag-aalala ako na baka isipin ng ibang mga bata o teacher na kakaiba kami. Ngunit ang mga pag-aalala na iyon ay hindi pala kailangan. Mabilis na nag-adjust ang bata at naging friendly sa ibang mga bata. Nang dumalo ako sa parent meeting ng daycare, kinabahan din ako sa simula. Hindi ko alam kung paano makikitungo sa ibang mga nanay. Ngunit nang makita ko sila, lahat sila ay friendly sa akin. Marami pang ang pumuri sa bata. Ang ganda talaga ng manners ng bata. Mayroon pang isang nanay ng kaklase niya na nagsabi, ang bata ni Natasha ay napaka-friendly sa ibang mga bata at marunong magbahagi. May nagtanong pa, paano mo siya pinalaki sa bahay? Tuwing nangyayari iyon, napakabigay ng loob ko. Naisip ko na ipinapasa ko sa aking anak ang pagmamahal na natanggap ko mula sa komunidad. Sa paglipas ng panahon, naging natural na talaga ang buhay ko sa Pilipinas. Mas madalas na akong nag-iisip sa Filipino. Maging sa panaginip ko, Filipino ang wika. Filipino na lang ang ginagamit ko sa pakikipag-usap sa aking anak. Nang mag 3 years old ang bata, naglakbay kami ni Ramon Santos bilang isang pamilya. Pumunta kami sa beach sa isang bayan malapit sa Cebu. Mayroon itong kahulugan dahil ito ay isang lugar na malapit sa paglalaruan ni Marco noong bata pa siya. Ang bata ay parehong nagulat at natakot nang unang makita ang dagat. Nagtayo kami ng sandcastle kasama ang bata sa tabing dagat. Bigla kong naisip, para sa batang ito, ang Pilipinas ay ang bayan kung saan siya ipinanganak at lumaki. Para sa akin, ito ay ang lupain na pinili kong pag-ugatan. Ngunit sa huli, ito ay isang mahalagang tahanan para sa aming dalawa. Hindi mahalaga ang nasyonalidad o lugar ng kapanganakan. Napakasaya ko nang makita ko si Ramon Santos na yakap ang bata habang nakatingin sa dagat. Mayroon din akong kaunting panghihinayang. Kung buhay pa si Marco, makakasama niya sana ang bata sa ganitong sandali. Ngunit mas nagpapasalamat ako sa kasalukuyang kaligayahan. Pagkatapos ng biyahe, patuloy na sinabi ng bata na masaya ang dagat. Sabi pa niya, kailangan niyang sabihin iyon sa mga lolo't lola niya. Para sa bata, ang mga matatanda sa komunidad ay ang tunay niyang lolo't lola. Noong taglagas ng taong iyon, nag-3rd anniversary ng pagkamatay ni Aling Teresita. Pumunta kami ni Ramon Santos at ng bata sa puntod. Ito ang unang pagkakataon na nagtanong ang bata, ano po ito? Ipinaliwanag ko na ito ang lugar kung nasaan si Lola. Umupo ang bata sa harap ng lapida at sinabing, kumusta po Lola? Nang makita ko iyon, tumulo ang luha ko. Naisip ko kung gaano sana kamahal ni Aling Teresita ang batang ito kung buhay pa siya. Sinabi ko sa harap ng lapida, Mama, dahil sa inyo, nagkaroon ng pamilya ang batang ito. Pauwi na kami, hawak ang kamay ng bata. Sinabi ni Ramon Santos, Natasha, talagang nakabuo tayo ng isang magandang pamilya. Matutuwa rin sina Mama at Kuya Marco. Tumango ako at sumagot, oo, ganoon talaga. Nang mag 4 years old ang bata, nagsimula siyang mag-aral ng Russian. Sa simula, gusto kong turuan siya, ngunit nag-alala ako na baka hindi tama ang pagbigkas ko. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang lola sa kapitbahay, ako na ang magtuturo sa kanya. Nagtrabaho siya bilang elementary school teacher noong bata pa siya at talagang magaling siyang magturo. 2 beses siyang dumating sa isang linggo para magturo ng Russian at magbasa ng mga kwentong pambata. Ang bata ay umaasa sa lola na iyon na parang tunay niyang lola. Pinuri ako ng lola. Sabi niya, napakatalino talaga ng anak mo, Natasha. Iba ang bilis ng pag-aaral ng Russian. Tuwing naririnig ko ang papuri na iyon, napakabigay ng loob ko. Sabi pa niya, ang bata ay well-mannered din at mabait tulad ng kanyang nanay. Napakapasalamat ko nang marinig ko iyon. Nang mag 5 years old ang bata, sa unang pagkakataon, lumahok kami sa community festival bilang isang pamilya. Ito ay ang Punta Marina Fishing Port Festival. Talagang excited ang bata. Tumakbo siya kasamang ibang mga bata at kumain ng mga snacks na ibinigay ng mga matatanda. Masaya siya buong araw. Noong araw na iyon, may oras para kumanta ang mga bata sa stage. Sa simula, nahihiya ang bata, ngunit pinalakas ang loob niya ng mga tita sa kapitbahay. Munting prinsesa, akyat ka sa stage at kumanta. Kaya naglakas loob siya. Napakabigay ng loob ko nang makita ko ang bata na kumakanta ng nursery rhymes. Pauwi na kami pagkatapos ng festival, sinabi ng bata, Mama, gusto ko rito. Maraming lolo't lola. At marami rin akong kaibigan.
Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, naramdaman ko na ang lugar na ito ay nagiging tunay na bayan din ng aking anak. Noong taglamig ng taong iyon, nagkasipon ang bata at hindi siya pumasok sa daycare sa loob ng ilang araw. Dahil nag-aalaga ako sa kanya sa bahay, hindi ako nakapagtrabaho ng maayos sa palengke. Sabi ng mga tita sa kapitbahay, "May sakit ang bata, bakit ka nagtatrabaho?" Pinalitan nila ako sa pagbantay sa tindahan. Nang gumaling ang bata, nagpasalamat ako. Sabi ng lahat, "Ano ka ba? Magkakapamilya tayo, wag mo na kaming pasalamatan." Ibinigay pa nila sa akin ang pinakuloang tubig na may pinatuyong halamang gamot na maganda sa katawan ng bata. Tuwing nakakatanggap ako ng ganitong pagmamahal, nakukumpirma ko na ito na talaga ang bayan ko. Nang mag 6 years old ang bata, bago siya pumasok sa elementary school, bigla kong naalala ang biological mother ko sa Belarus. Alam niya kaya na nagpakasal ako, nagkaanak, at naging maayos ang buhay ko sa Pilipinas? Ngunit wala akong contact information. At sa totoo lang, ayaw ko ring makipag-ugnayan. Kinausap ko si Ramon Santos tungkol dito. Sabi niya, "Para sa iyo, Natasha, ito na ang tunay mong bayan, kaya ayos lang iyan." Sabi pa niya, "Dito rin ipinanganak at lumaki ang bata. Kaya nandito ang ugat ng pamilya natin." Tama ang sinabi niya. Bagamat ipinanganak ako sa Belarus, ang lugar na naramdaman kong nabubuhay ako ay ang Pilipinas. Lalo na ang maliit na bayan na ito ng Punta Marina. Ang kalye ng palengke na ito ay ang pinakamahalagang lugar sa mundo para sa akin. Nang araw ng pagpasok ng bata sa eskwela, marami talagang matatanda sa kapitbahay ang nagbigay ng congratulations. Naging estudyante na rin ang munting prinsesa natin. Nagbigay sila ng bulaklak at regalo. Talagang masaya ang bata, may bago siyang backpack at bagong sapatos. Sa orientation, nakilala ko ang ibang mga magulang. Hindi na ako awkward ngayon, natural akong nakakabati at nakikipag-usap. Tuwing naririnig ko na, "Ang cute talaga ng anak mo," masaya akong sumasagot ng, "Salamat po." Sinabi rin ng teacher ng bata, "Narinig ko na taga Belarus po kayo, ang galing niyo pong mag-Filipino." Sabi pa niya, "Ang bata ay masigla at well-mannered, ang ganda ng pagpapalaki niyo." Napakabigay ng loob ko nang marinig ko iyon. Noong gabing iyon, nagdaos kami ng simpleng celebration party sa bahay para sa pagpasok niya sa eskwela. Bumili si Ramon Santos ng cake at nagluto ako ng paboritong pagkain ng bata. Masayang tumawa ang bata at sinabing, "Mama, ang saya ko talagang mag-aral." Naantig ang puso ko nang makita ko iyon. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin ang bata, nag-usap kami ni Ramon Santos habang umiinom ng tsaa. Sabi ni Ramon Santos, "Talaga, narating natin ito." Sabi ko rin, "Ganoon talaga." Ngayon, kung may magtanong sa akin kung saan ang bayan ko, masasabi ko ng may pagmamalaki, Pilipinas. Tumingin ako sa bintana at nakita ang tanawin ng Punta Marina sa gabi. Ang mga ilaw sa pantalan ay kumikislap at nakikita ko ang dagat sa malayo. Ang lahat ng tanawing ito ay ang pinakapamilyar at pinakakomportable na hitsura ng bayan para sa akin ngayon. Hindi na mahalaga ang nasyonalidad, wika o dugo. Ngayon, ako ay anak, manugang at nanay ng kalye na ito. Hindi na ako ang tita na taga Belarus na nagtitinda ng dried goods sa palengke, kundi isang ordinaryong residente lang na nakatira sa komunidad na ito. Ako si Natasha. Sa mainit na yakap ng Pilipinas, nabubuhay na talaga ako sa sarili kong pangalan. Nang pumasok ang bata sa elementary school, nagbago na naman ang papel ko. Hindi na lang ako tindero sa palengke o banyagang manugang ng komunidad, kundi nanay ng isang elementary school student. Ang bagong identity na ito ay nagpalalim sa aking pakikipag-ugnayan sa mga tao at nagpalalim sa aking pagiging bahagi ng lipunang Pilipino. Araw-araw, kinakabahan ako nang pumasok ang bata sa eskwela. Naghahanda ako ng baon, tinitingnan ang backpack at hinahatid siya sa gate ng eskwela. Paulit-ulit kong sinisiguro ang bawat proseso. Nag-aalala ako na baka mahirapan ang bata sa eskwela o mabuli, ngunit ang mga pag-aalala na iyon ay hindi pala kailangan. Mabilis na nagkaroon ng mga kaibigan ng bata at inalagaan din siya ng teacher, lalo na ang advisor niya. Nang malaman niya na ako'y banyaga, lalo siyang naging maingat sa pagpapaliwanag ng iba't ibang bagay sa eskwela. Sabi niya, "Nanay Natasha, kung may hindi po kayo naiintindihan, magtanong lang po kayo sa akin anumang oras." Ang consideration na iyon ay nagpakampante sa akin. Nang dumalo ako sa unang parent meeting, friendly din ang ibang mga nanay. May kusang lumapit at bumati. "Kayo po si Nanay Natasha, di ba?
Ang ganda po ng manners ng anak nyo. May nagtanong pa. Nag-aral din ba ng Russian sa bahay? Magiging bilingual siya paglaki, di ba? Tinanggap nila ako ng may pagtataka at kabaitan. Sa paglipas ng panahon, naging magkaibigan din kami ng ibang mga magulang. Paminsan-minsan, nagkakape kami at nagbabahagi ng mga karanasan sa pagpapalaki ng bata. Sa simula, nag-alala ako na baka iwasan ako dahil banyaga ako, ngunit wala namang ganoon. May isang nanay pa nga ang nagsabi, Natasha, ang galing mo. Ang hirap mag-adjust sa ibang bansa at magpalaki ng bata. Napapagod ako sa pag-iisip pa lang. Noong bakasyon na 2nd taon, nagdaos ang eskwela ng Multicultural Day. Tinanong ako ng teacher kung gusto kong magpakilala ng kultura ng Belarus. Sa simula, nag-aalangan ako ngunit pinalakas ako ni Ramon Santos. Magandang pagkakataon ito para ipagmalaki ng bata ang kanyang nanay. Kaya naghanda ako ng tradisyonal na kasuotan ng Belarus, mga litrato ng pagkain at simpleng pagtuturo ng wika. Mas kinabahan ako noong araw ng event kaysa sa inaasahan. Ngunit ang mga mata ng mga bata ay nagniningning habang nakikinig sila sa akin. Nagtanong ang isang bata, Malamig po ba ang taglamig doon? Sumagot ako, Oo, mas malamig kaysa sa Pilipinas. May makapal na snow. Nagtanong ang isa pang bata, Bakit po kayo pumunta sa Pilipinas? Sabi ko, Dahil nakakilala ako ng napakabuting tao at gusto kong magtayo ng pamilya rito. Pagkatapos ng event, tumakbo ang anak ko sa akin at niyakap ako. Mama, ang galing mo. Napakabigay ng loob ko noong sandaling iyon. Sabi rin ng advisor niya, Nanay Natasha, marami pong natutunan ng mga bata. Salamat po talaga. Mula noon, mas marami na akong nakakakilala sa eskwela. May mga bata na bumabati sa akin, Kumusta po Nanay Natasha? May mga magulang din na nakikipag-usap na sa akin ng mas malaliman. Hindi na lang ako banyaga, kundi Nanay Natasha, isang bahagi ng komunidad ng eskwela. Nang mag-3rd year ang bata, nagdaos ang eskwela ng eleksyon para sa parent representative. Hindi ko inaasahan, ngunit ilang mga nanay ang nagrekomenda sa akin. Sabi nila, Natasha, napakasipag mo. Siguradong magagawa mo yan ng maayos. Nagulat ako. Sabi ko, banyaga po ako. Ayos lang po ba? Tumawa sila at sinabing, Anong kinalaman yan? Ang galing mong mag-Filipino at alam mo ang tungkol sa mga bata. Sa huli, nahalal talaga ako bilang parent representative. Bagamat malaki ang responsibilidad, nagpaliit ito sa aking pakikilahok sa mga aktibidad ng eskwela. Tumulong ako sa sports day, nag-ayos ng field trip at umasikaso ng mga suhestiyo ng mga magulang. Marami akong ginawa. Mahirap talaga sa simula, lalo na kapag kailangan kong asikasuhin ang mga komplikadong dokumento o ayusin ang mga hindi pagkakasundo. Madalas akong nakakaramdam na kulang ako. Ngunit malaki ang tulong ng ibang mga parent representatives sa akin. Kapag nahihirapan ako, sinasabi nila, Natasha, huwag kang mag-alala. Mag-iisip tayo ng magkasama. Isang araw sinabi sa akin ng isang parent representative, Natasha, alam mo ba? Ikaw ang unang banyagang parent representative sa eskwela namin. Nagulat ako. Hindi ko naisip na gumagawa pala ako ng kasaysayan. Nagpatuloy siya, ibig sabihin, talagang tinanggap ka ng lahat. Patunay na bahagi ka ng komunidad namin. Napakaantig ko sa pangungusap na iyon. Ang negosyo ko sa palengke ay patuloy na lumalago ng matatag. Nang pumasok ang bata sa eskwela, nagkaroon ako ng mas maraming oras para mag-focus sa negosyo. Madalas ding tumulong si Ramon Santos. Magkasama kaming nagpapatakbo ng negosyo at lalo itong gumanda. Isang araw, tinanong ako ng Pangulo ng Asosasyon ng mga Tindero, Natasha, interesado ka bang sumali sa board ng asosasyon? Sabi ko, kaya ko po ba? Banyaga po ako. Tumawa ang Pangulo. Sabi niya, matagal ka nang nagtitinda rito. Bahagi ka na rin namin. Sa huli, naging isa ako sa mga board member ng asosasyon. Responsibilidad kong tumulong sa pag-aayos ng mga event at makipag-ugnayan sa mga tindero. Bagamat dumami ang trabaho, nagpalakas din ito ng aking koneksiyon sa mga tao. Isang araw noong 4th year ang bata, tumawag ang teacher sa eskwela. Kinakabahan akong sumagot. Nag-aalala ako na baka may nangyari sa bata. Ngunit sinabi ng teacher, Nanay Natasha, nanalo po ng essay contest ang anak nyo. Nakahinga ako ng maluwag. Nagtanong ako, Talaga po? Anong isinulat niya? Sabi ng teacher, isinulat po niya ang kwento tungkol sa inyo. Napakaantig. Gusto niyo po bang dumalo sa awarding ceremony?
Noong araw ng awarding, pumunta kami ni Ramon Santos sa eskwela. Napakabigay ng loob ko nang umakyat ang bata sa stage para tanggapin ang parangal. Pagkatapos ng ceremony, ipinakita sa akin ng teacher ang essay. Ang pamagat ay, Ang Matapang Kong Nanay. Sumulat ang bata. Ang nanay ko ay galing sa napakalayong Belarus at pumunta sa Pilipinas. Nag-aral siya ng bagong wika, nag-adjust sa bagong kultura, at nagtrabaho ng husto para palakihin ako. Siya ang pinakamatapang na nanay sa mundo. Nang matapos kong basahin ang essay, hindi ko napigilan ang pag-iyak. Nakita pala ako ng anak ko. Naintindihan pala niya ang hirap ko. Pauwi na kami, nagtanong ang bata, Mama, bakit ka umiiyak? Sabi ko, dahil sa sobrang saya, salamat sa pag-iisip mo ng ganyan. Ngumiti ang bata at sinabing, ang galing mo talaga, Mama. Noong taglamig ng taong iyon, nagdaos ng malaking event ang komunidad. Inanyayahan nila akong magbahagi ng sarili kong kwento. Sinabi ng mga organizer na gusto nilang gamitin ako bilang halimbawa para sabihin sa lahat ang halaga ng multiculturalism. Sa simula, nag-aalangan ako. Ayaw kong ipagsabi ang kwento ko, ngunit sinabi ni Ramon Santos, ang karanasan mo ay maaaring magbigay ng lakas ng loob sa maraming tao. Maraming dumalo sa speech ko noong araw na iyon. Nagbahagi ako ng proseso kung paano ako pumunta sa Pilipinas mula sa Belarus, ang sakit ng pagkawala kay Marco, ang relasyon ko kay Aling Teresita, at ang lakas ng loob na magsimulang muli. Sa kalagitnaan ng speech, nakita ko ang ilang tao sa madla na nagpupunas ng luha. Pagkatapos ng speech, marami ang lumapit para kausapin ako. May isang babaeng taga-Vietnam ang nagsabi, Ate Natasha, nagpakasal din po ako at pumunta rito. Na-inspire po ako sa kwento nyo. May isang tita naman ang nagsabi, ang galing mo talaga. Ikaw ang pride ng komunidad namin. Ang mga salitang iyon ay nagpabatid sa akin. Ang kwento ko ay hindi lang sa akin. Ito ay ang karaniwang karanasan ng maraming banyagang asawa. Lahat kami ay nagsisikap na mamuhay sa ibang bansa at naghahanap ng pag-uwi. Nang mag-5th year ang bata, nagdaos ang eskwela ng International Day. Ang klase namin ay pumili ng Belarus. Talagang excited ang bata. Sabi niya, Mama, maghahanda tayo ng magkasama. Naghanda kami ng tradisyonal na snacks ng Belarus, photo exhibit at pagtuturo ng wika. Noong araw ng event, magkasama kaming nagpakilala sa Belarus sa classroom ng bata. Napakabigay ng loob ko nang sabihin ng bata ng may pagmamalaki. Ito ang bansa ng nanay ko. Pagkatapos ng event, sadyang lumapit ang prinsipal para kausapin ako. Nanay Natasha, salamat po sa pagpapakilala sa mga bata sa iba't ibang kultura. Kayo po ay isang mahalagang resource sa eskwela namin. Napakaantig ko sa pangungusap na iyon. Mula sa isang banyagang bride na nangangailangan ng tulong, naging isang bahagi na ako na kayang mag-ambag sa lipunan. Mahaba ang daan na iyon. Isang gabi, nakaupo kami ni Ramon Santos sa living room at nag-usap. Sabi niya, Natasha, tingnan mo. Ang ganda ng buhay na naitatag natin. Tiningnan ko ang mga litrato sa dingding. Ang litrato ng kasal namin, ang litrato ng kapanganakan ng bata, at ang mga litrato ni na Marco at Aling Teresita. Ang lahat ng alaala na ito ay magkakaugnay, bumubuo ng aking buhay. Sabi ko, oo nga, kahit na marami tayong pinagdaanan, masaya na talaga ako ngayon. Hinawakan ni Ramon Santos ang kamay ko at sinabing, napagod ka, no? Noong sandaling iyon, naisip ko, hindi na ako ang babae na inabandona at nag-iisa sa Belarus. Ako ay nanay, asawa, board member ng asosasyon, parent representative. Bahagi ako ng buhay ng maraming tao. Natagpuan ko ang tunay kong pag-uwi. Noong tagsibol ng 6th year ng bata, nagdaos ang eskwela ng graduation trip. Masiglang sinabi ng bata, Mama, pupunta kami sa Manila. Ngumiti ako at sinabing, ang ganda naman, mag-enjoy ka. Ngunit noong araw na umalis ang bata, may kakaiba akong naramdaman. Ang bata ay malaki na. Kaya na niyang magbiyahe ng mag-isa. Ang bilis ng panahon, sa mga araw na wala ang bata, inayos ko ang mga lumang gamit sa bahay. Nakita ko ang maliit na suitcase na dinala ko mula sa Belarus noon. Mayroon pa rin itong ilang lumang litrato at sulat. Habang tinitingnan ko ang sarili ko noong bata pa, para akong tumitingin sa buhay ng ibang tao. Ang babaeng iyon na nag-iisa at walang direksyon sa Minsk, at ako ngayon na may pamilya at tinanggap ng komunidad sa Punta Marina, pareho ba kaming tao? Lumapit si Ramon Santos. Nakita niya akong nag-aayos na mga gamit. Nagtanong siya, anong tinitingnan mo? Sabi ko, mga lumang litrato.
Parang ilang buhay na ang lumipas. Umupo siya sa tabi ko at sinabing, Natasha, alam mo ba, 15 taon na ang nakalipas mula nang dumating ka sa Pilipinas. Nagulat ako, nagbilang ako. Talaga, 15 taon na. Mas matagal na akong nabubuhay sa Pilipinas kaysa sa Belarus. Noong gabing iyon, nagdesisyon ako. Susulat ako ng sulat sa biological mother ko. Kahit na buhay pa siya o hindi, kahit na makita niya o hindi, sasabihin ko sa kanya na maayos ang buhay ko. Sumulat ako ng mahabang sulat sa Russian. Sumulat ako kung paano ako pumunta sa Pilipinas, kung paano ako nakakilala ng mabubuting tao, kung paano ako nagtayo ng pamilya, kung paano ako tinanggap ng komunidad. Sa huli, hindi ko siya sinisi sa pag-alis niya noon. Sinabi ko lang, salamat sa pagdala mo sa akin sa mundong ito. Binigyan mo ako ng pagkakataon na maranasan ang lahat ng ito. Matapos isulat ang sulat, hindi ko ito ipinadala. Inilagay ko lang ito sa drawer. Ang sulat na ito ay hindi talaga para sa kanya. Ito ay para sa akin. Ito ang paraan ko ng pamamaalam sa nakaraan. Nang bumalik ang bata mula sa biyahe, masigla siyang nagkuwento ng mga nakita niya. Sabi niya, ang laki ng Manila. Sabi niya, ang taas ng Manila City Hall in place of Taipei 101. Sabi niya, ang sarap ng street food sa gabi. Nang makita ko ang nagniningning na mata ng bata, naisip ko, ang mundo ng batang ito ay mas malaki kaysa sa mundo ko noon. Habang papalapit ang araw ng graduation ng bata sa elementary school, marami akong naisip. Ang bata ay papasok na sa high school, magsisimula ng bagong yugto. At ako, kailangan ko ring maghanda para sa susunod na yugto. Isang araw kinausap ako ng Pangulo ng Asosasyon ng mga Tindero. Sabi niya, Natasha, gusto naming irekomenda ka bilang susunod na Vice President. Nagulat ako. Vice President? Ganoon ba kahalaga ang posisyong iyon? Sabi ng Pangulo, ang tagal mo nang nagtitinda sa palengke. Pinagkakatiwalaan ka ng lahat. Bukod pa rito, ang background mo bilang banyaga ay makakatulong sa ibang banyagang asawa na maging bahagi ng komunidad. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, pumayag ako. Hindi lang ito para sa sarili ko, kundi para sa iba pang tao na katulad ko. Nang maupo ako bilang Vice President, nagsimula akong aktibong makipag-ugnayan sa ibang banyagang asawa. Marami ring banyagang asawa na tulad ko sa lugar ng Punta Marina. Galing sila sa Vietnam, Indonesia, iba pang parte ng Pilipinas, at iba pa. Nag-organisa ako ng isang support group. Nagkikita kami buwan-buwan, nagbabahagi kami ng mga karanasan at nagtutulungan. Ang ilan ay hindi pa fluent sa Filipino, kaya tumutulong ako sa pagsasalin. Ang ilan ay may problema sa batas o administrasyon, kaya nakikipag-ugnayan ako sa mga ahensiya para tulungan sila. May isang kapatid na taga-Vietnam ang nagsabi sa akin, Ate Natasha, ikaw ang role model namin. Ang ganda ng buhay mo, kaya nagkaroon din kami ng kumpiyansa. Hinawakan ko ang kamay niya. Magtulungan tayo. Ito ang tahanan natin. Noong araw ng graduation ng bata sa elementary school, pumunta ang buong pamilya. Si Ramon Santos, ako, at marami ring matatanda sa kapitbahay. Nang umakyat ang bata sa stage para tanggapin ang diploma, naalala ko ang unang araw ko sa Pilipinas. Noong panahong iyon, hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na ito. Pagkatapos ng seremony, sadyang lumapit ang advisor niya para kausapin ako. Nanay Natasha, ang laki ng pinagbago ng anak niyo sa loob ng 6 na taon. Hindi lang sa academics, kundi sa character din. Nagtanong ako, anong ibig mong sabihin, teacher? Sabi niya, ang anak niyo ay napakabait at may empathy. Naisip ko na natutunan niya iyan sa inyo. Itinuro niyo sa bata kung ano ang pagtanggap at kung ano ang pagiging matatag sa pamamagitan ng sarili ninyong karanasan. Napakaantig ko sa pangungusap na iyon. Hindi lang pala ako nabuhay. Naipasa ko rin pala ang mga natutunan ko sa buhay sa susunod na henerasyon. Noong tag-araw ng taong iyon, nagdesisyon ako ng isang malaking bagay. Mag-a-apply ako para maging opisyal na Filipino citizen sa pamamagitan ng naturalization. Nang kausapin ko si Ramon Santos, sabi niya, Natasha, huwag mong pilitin ang sarili mo. Ayos lang na panatilihin mo ang Belarusian citizenship mo. Sabi ko, hindi. Gusto kong maging Pilipino. Ito ang tahanan ko. Tahanan ng anak ko. Ito ang lugar na gusto kong gugulin ang natitira kong buhay. Ang proseso ng application ay komplikado. Kailangan kong maghanda ng maraming dokumento, kumuha ng Filipino Proficiency Test, at sumumpa. Ngunit naghanda ako ng seryoso. Dahil napakahalaga nito para sa akin.
Kinabahan ako ng mas higit pa sa inaasahan nung araw ng pagsusulit. Kahit na fluent na ako sa Filipino, may pressure pa rin sa formal na pagsusulit. Naghintay ako ng ilang linggo. Araw-araw, nag-aabang ako sa resulta. Nang sa wakas ay matanggap ko ang notice ng pagpasa, umiyak ako sa tuwa. Niyakap ako ni Ramon Santos at sinabing, "Congratulations, Natasha! Pilipino ka na ngayon." Noong araw ng oath-taking ceremony, nakasuot ako ng formal na damit. Hawak ang konstitusyon. Sumumpa ako kasama ang iba pang mga new immigrants. Nang bigkasin ko, ako ay sumusunod sa konstitusyon ng Pilipinas. Hindi ko napigilan ang pag-iyak. Hindi lang ito isang legal na proseso. Ito ay patunay na opisyal akong tinanggap ng lupain na ito. Pagkatapos ng ceremony, binati ako ng immigration officer. Sabi niya, "Welcome po, bahagi na po kayo ng Pilipinas." Sumagot ako, "Salamat po, matagal na po ako." Pag-uwi ko, nalaman ng mga kapitbahay ang balita at nagbigay ng congratulations sa akin. Sabi ng isa, "Natasha, bahagi ka na namin dati pa." Sabi ng iba, "Ngayon, formal na at legal." Naghanda pa si Aling Celia mula sa paliguan ng celebration meal. Sabi niya, "Naging Pilipino na si Natasha natin. Kailangan nating ipagdiwang." Noong gabing iyon, kumain kami kasama ang maraming kapitbahay at kaibigan. Nag-cheers ang lahat at nagbigay ng maraming maiinit na salita. Tiningnan ko ang mga pamilyar na mukha. Ito ang pamilya. Nagdaos din ng maliit na celebration ng Asosasyon ng mga Tindero para sa akin. Sabi ng Pangulo, si Natasha ay pride ng Punta Marina. Mula sa banyagang asawa hanggang sa Pilipino, mula sa mahina hanggang sa tumutulong sa iba. Ang kwento niya ay kailangang malaman ng mas maraming tao. Pagkatapos, may media na dumating para mag-interview sa akin. Gusto nilang i-report ang kwento ko. Sa simula, nag-aalangan ako. Ayaw kong maging masyadong public. Ngunit sinabi ni Ramon Santos, ang kwento mo ay maaaring magbigay ng lakas ng loob sa maraming tao, kaya tinanggap ko ang interview. Nagtanong ang reporter, "Ano po ang pinakamalaking nakuha niyo mula sa pagpunta sa Pilipinas mula sa Belarus?" Nag-isip ako. Sabi ko, natutunan ko na ang tahanan ay hindi ang lugar kung saan ka ipinanganak, kundi ang lugar kung saan may naghihintay sa iyo sa pag-uwi. Hindi ang nasyonalidad ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay kung talagang nabibilang ka sa isang lugar at kung talagang tinatanggap ka ng lugar na iyon. Nagtanong ulit ang reporter, "Kung babalik po kayo sa 15 taon na nakalipas, gagawin niyo pa rin po ba ang parehong desisyon?" Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan, "Oo, 1,000? 1,000,000 beses? Gagawin ko pa rin." Pagkatapos lumabas ang report, nakatanggap ako ng maraming mensahe mula sa mga hindi ko kilala. Ang ilan ay banyagang asawa. Sabi nila, na-inspire sila sa kwento ko. Ang ilan ay Pilipino. Sabi nila, hindi nila masyadong naintindihan ang banyagang asawa dati, ngunit ngayon, mas naiintindihan na nila. Mayroon pa ngang isang babae mula sa Belarus ang nakipag-ugnayan sa akin. Sabi niya, nag-iisip din siya tungkol sa international marriage at gusto niyang makinig sa payo ko. Nag-video call ako sa kanya. Nang makita ko ang mukha niya, parang nakikita ko ang sarili ko 15 taon na ang nakalipas. Sabi ko, kung pupunta ka para lang tumakas, hindi ka magiging masaya. Ngunit kung pupunta ka para hanapin ang kaligayahan, subukan mo ng may lakas ng loob. Noong taglamig ng taong iyon, pumunta kami ng pamilya sa puntod ni Marco at Aling Teresita. Sa pagkakataong ito, bukod sa aming tatlo, marami ring kapitbahay ang kasama. Nagtulungan kaming maglinis ng puntod, maglagay ng bulaklak, at mag-usap. Sabi ng lola sa tabi ng bahay nakaharap sa lapida, "Mama, Pilipino na si Natasha ngayon. Ang galing talaga ng manugang mo." Lumuhod din ako sa harap ng puntod at nagsabi, "Mama, Marco, salamat sa pagdala niyo sa akin dito. Patuloy akong mamumuhay ng maayos. Aalagaan ko ng mabuti ang pamilya namin at mag-aambag sa komunidad na ito." Noong gabing iyon, pag-uwi ko, nakaupo ako sa living room at nakatingin sa tanawin ng Punta Marina sa gabi. Ang mga ilaw sa pantalan ay kumikisla pa rin. Ang dagat sa malayo ay kalmado pa rin. Sabi ni Ramon Santos sa tabi ko, "Natasha, napagod ka no?" Sabi ko, "Hindi, masaya ako." Lumapit ang bata at sumandal sa balikat ko. Sabi niya, "Mama, ipinagmamalaki kita." Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, pumikit ako at huminga ng malalim. Naalala ko ang malamig na umaga sa Minsk. Ang sulat na iniwan ni Mama, "Isabuhay mo ang sarili mong buhay."
Ngayon, maaari ko na siyang sagutin. Ginawa ko. At napakaganda ng buhay ko. Sa mainit na lupain na ito, natagpuan ko ang pag-ibig. Nagtayo ng pamilya, nakakuha ng pagkilala, at natagpuan ang aking sariling halaga. Hindi na ako ang inabando ng ulila. Hindi na ako ang wanderer na walang ugat. Ako si Natasha, anak ng Punta Marina, asawa ni Ramon Santos, nanay ng aking anak, Vice President ng Asosasyon ng Mga Tindero, bahagi ng komunidad. Ako ay isang taong nabibilang dito. At ang lugar na ito ay nabibilang sa akin. Ang simoy ng dagat mula sa bintana ay nagdala ng pamilyar na lasa ng asin. Iyan ang lasa ng tahanan. Ang lasa ng pag-uwi. Ang buhay ko na binuo ko ng paunti-unti sa loob ng 15 taon. Ngumiti ako at iminulat ang aking mga mata. Hinawakan ko ang kamay ni Ramon Santos at ng bata. Magkasama kaming tumingin sa labas ng bintana. Tiningnan namin ang aming bayan. Tiningnan namin ang aming kinabukasan. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng isang babae mula sa Belarus na nagtungo sa Pilipinas at nakahanap ng pag-uwi sa malit na pantalan na ito ng Punta Marina. At ang kwentong ito ay patuloy pa rin.